Mula pa pagkabata ay malayo na ang loob ni Ernesto sa bunsong anak nitong si Baron, sapagkat mainhing kumilos ang bunsong anak, salungat sa panganay na si Henry, kaya't madalas na napapagalitan ng ama si Baron at sinasabihang bakla. Gayunpaman, ang tanging inang si Melba na lamang ang nagpapaintindi sa asawa na sadyang malambing lamang ang bunso nila at hindi naman ito magiging bakla paglaki. Naging masaya ang kanilang pamilya, kahit halatang may pinapaburang anak si Ernesto. Subalit nagsimula ang kalbaryo ni Baron nang mamatay ang kanyang ina. Nalulong sa bisyo ang amang si Ernesto at ang panganay na kapatid na si Henry. Doon na naranasan ng binata ang kalupitan ng mga ito. Sunod-sunod na problema ang dumating sa buhay ng binatang si Baron. Kabilang na roon ang pagpapaalis sa kanila sa lupang kanilang tinitirhan sa sitio Buhay na Pag-asa. Pati na ang paghinto niya sa pag-aaral at masangkot sa rally na muntik na niyang ikamatay. Hanggang sa may makilala siyang matandang babae na makapagpapagaan sa bigat ng kanyang kalooban. Paano kaya matatakasan ni Baron ang kalupitan ng kanyang ama at kapatid? Ano ang maaari niyang gawin upang mahalin at tanggapin siya ng mga ito? Paano haharapin ni Baron at ng mga taga-sityo ang problemang pagpapaalis sa kanila sa lupang kanilang tinitirhan? At ano ang magiging papel ng matandang babae sa buhay ni Baron? Narito na naman pong muli ang inyong lingkod na si Mr. Hope na palaging handang magbigay ng inspirasyon at pag-asa mula sa ating mga pambihirang kwentong buhay. Pinahid ni Baron ang tumatagaktak ng pawis sa kanyang noo dahil katatapos lang niyang maglinis ng bahay. Mula nang mamatay ang kanyang ina 10 taon na ang nakakaraan, siya na ang tagalinis dahil wala naman siyang maaasahan sa nakatatandang kapatid niyang si Henry. Magkasalungat ang kanilang ugali. Nagmana si Baron sa ina sa pagiging mabait at masipag, samantalang si Henry ay madalas na nakikipag-away at nalulong sa barkada. Panakot nito sa mga kaaway ang ama nilang pulis na si Lieutenant Ernesto Magtibay, kaya't tumitiklo pa mga tambay kapag siya na ang nagiging kaaway ng mga ito. Napasimangot si Baron nang pumasok sa bahay ang nakatatandang kapatid. Hindi man lamang nito hinuhubad ang suot nitong tsinelas. Wala man lang itong pakialam sa pagod ng kapatid sa paglilinis. Nakasain ka na ba? Gutom na kasi ako eh. Matigas na tanong ni Henry. Malapit nang maluto, kuya. Lintik, anong oras na hindi ka pa tapos magluto? Palibasa, ang lampa mong kumilos eh. Sa susunod, agaan mo magluto. Kung ano-ano pa kasi ang inaatupag mo eh. Bulyaw pa nito sa kapatid. Ikaw nga, puro barkada lang ang inaatupag mo eh. Kahit yung mga pinagpalitan mong damit, hindi mo pa magawang ligpitin. Ang kalat-kalat. Umaangal ka na ngayon? Gusto mo bang pamumuging kita ng dugo? Dapat lang na ikaw maglinis dito para naman mapakinabangan kang bakla ka. Ano ha? Singhal pa nito. Sinabunutan ni Henry ang kapatid at inilapat ang mukha nito sa mesa. Kaya't ganun na lamang ang pamimilipit ni Baron sa nararamdamang sakit. Aray, kuya, tama na! Nasasaktan ako! Pagmamakaawa niya. Ayus-ayusin mo mga salitang kumakawala sa bibig mo ha. Wala na si inay para ipagtanggol ka, bakla! Sambit pa nito bago binatukan ng kapatid. Walang araw na hindi nito sinasaktan si Baron. Ngunit wala namang magawa ang binata dahil kahit magsumbong pa siya sa kanyang ama ay siya pa itong pagagalitan. Oh, ano na naman yung pinagtatalunan yung dalawa? Wala na kayong ginawa kundi ang magbangayan ah! Sigaw ng ama nang pumasok sa bahay. Ito kasing buwisit na to eh. Sinasagot-sagot ako ng pabalang. Alam mo kung sino bakla naman. Nayayamot na sagot nito sa ama. Magsitigil na kayo ha. Ihain nyo na tong ulam. Nang sa ganun makapaghapunan na tayo. Ihain mo na yan bakla. Mainis talaga ako sa'yo. Puputulin ko yung dila mo eh. Inambam pa nitong susuntukin ng kapatid. Kaya't ganun na lang ang pag-iwas ni Baron upang hindi siya muling masaktan nito. Ano ba? Mag-aaway ba kayo o maghahain ng hapunan? Pagod na nga ako galing trabaho tapos ito pa ang madadatnan ko? Ikaw Baron, ano na naman bang kabulastugan ang ginawa mo? Hindi na sumagot ang binata upang hindi na humaba ang usapan. Alam niyang hindi naman pakikinggan ng ama ang kanyang paliwanag at si Henry na naman ang kakampihan nito. Habang kumakain, matalim na nakatitig si Henry kay Baron. Hindi lubos maisip ng bunso kung bakit gano'n na lamang siya tratuhin ng sariling kapatid.
Ni minsan ay hindi ito naging mabuti sa kanya. Matapos kumain, hindi man lamang magawang ligpitin ni Henry ang pinagkainan at dumiretso na ito sa kanyang silid. Kahit dalhin sa lababo, hindi pa niya magawa. Sobrang katamaran na talagang umiiral sa katawan ng bugok na yun eh. Sambit na lamang ni Baron sa kanyang isipan. Hindi niya magawang magreklamo dahil matatamaan na naman siya sa kanyang kuya. Nilinis na lamang niya ang pinagkainan bago pumasok sa kanyang silid upang makapagpahinga na. 11:00 na ng gabi, hindi pa makatulog si Ernesto kaya napagpasya nitong bumili ng alak sa tindahan. Samantalang si Henry ay lumabas ng bahay at pumunta sa mga barkada nito. Mag-isang uminom ng alak si Ernesto. Napatingala siya sa dingding kung saan nakasabit ang litrato nilang mag-asawa nang sila'y ikasal. 10 taon na nakakalipas, pero sariwa pa rin sa alaala ko kung paano ka binawian ng buhay, Melba. Dahil sa akin nadamay ka pa sa kawalang hiya ng mga taong yun. Ano pa ang silbi ng mataas kong ranggo bilang pulis kung hindi naman kita naipagtanggol at hindi na kita kasama ngayon? Sana ako na lang ang namatay. Humahagulgol na nilaklak ni Ernesto ang alak. Gabi-gabi siyang naglalasing simula nang mamatay ang kanyang asawa. Dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi habang inaalala ang mapait na pangyayari sa kanilang mag-asawa. Nanariwa sa kanyang alaala ang panahong buhay pa ang kanyang may bahay. Masayang ibinalita ni Ernesto ang promotion bilang pulis kay Melba, kaya't masaya siya nitong niyakap. Kinabukasan, naiwan sa bahay ang dalawa nilang anak. May lagnat si Henry, kaya't ang bunsong anak na si Baron ang naatasang mag-alaga muna sa kapatid at hindi sila makakasama sa seremonya ng promosyon. Anak, ikaw na munang bahala sa kuya mo ha. Alagaan mo siya. Sasamahan ko lang itong si tatay mo. Na-promote kasi siya. Di ba ang galing-galing niya? Masayang tugon ng ina sa bunsong anak. Opo, nanay. Paglaki ko, gusto ko rin pong maging pulis. Pangiting sagot ng bata. Ay nako, hindi pwedeng lalamya-lamya sa trabahong ito. Hindi bagay sa'yo maging pulis. Masasabi ko pang ang kuya mo siguro. Malakas na tugon ng ama. Bata pa itong si Baron. Kung malumanay man siyang kumilos ngayon, magbabago pa naman yan. Di ba anak? Marahan itong hinaplos ang pisngi ng bunso. O siya, tayo na. At baka mahuli pa tayo. Itong pera anak ha. Bumili ka mamaya ng pagkain nyo habang wala pa kami rito ng tatay mo. Huwag mong kalimutan na painumin ng gamot sa lagnat ang kuya mo mamayang alauna. Pagpapaalala ng ginang. Opo nanay, mag-ingat po kayo ni tatay. Kayo rin dito. Bibili na lang ako ng masarap na ulam mamaya anak. Tayo na. Malaki na yan si Baron. Kaya niya nang alagaan ng kapatid niya. Sumakay na ng kotse sina Ernesto at Melba. Kumaway-kaway pa ang bunsong anak habang hinahatid ng tingin palayo ang mga magulang. 3 taon ang tanda ni Henry kay Baron. Ngunit mas responsable pa ang bunso kaysa sa nakatatandang kapatid. Sa mura niyang isipan, marunong na ito sa gawaing bahay dahil madalas na ang ina ang kasama. Hindi katulad ni Henry, puro pagbubulakbol ang inaatupag. Kapag walang pasok, imbis na tumulong sa gawaing bahay, sa barkada ito sumasama. Walang pagsidla ng tuwa si Melba nang tawagin ang pangalan ni Ernesto upang bigyan ito ng sertipiko ng nakatataas na opisyal ng kapulisan. Nagbunga rin ang lahat ng paghihirap ni Ernesto. Aniya, mahigpit niyang niyakap ang asawa nang tumabi na ito sa kanya. Malamig ang kanyang kamay na wari siya pa ang kinakabahan. Ang lamig ng kamay mo, mahal ah. Puna ng Ginoo. Alam mo namang naghalo ng emosyon ko. Sobrang saya ko dahil unti-unti mo nang naaabot ang mga pangarap mo, mahal. Pangarap natin. Pinisil pa nito ang pisngi ng asawa. Bago umuwi, kumain sila sa isang mamahaling restaurant. Bukod sa selebrasyon ng promotion ni Ernesto, nagkataon pang 14 na taong anibersaryo ng kasal nilang mag-asawa. Dobleng selebrasyon nito, mahal. Sayang at hindi natin nakasama yung 2 bata. Tugon nito na may halong panghihinayang.
Dadala na lang natin sila ng pagkain. Kumain ka lang na marami. Minsan lang ito mangyari. Natatawang sambit ni Ernesto. Sinabi mo pa, pero malay mo sa susunod na taon mapromote ka ulit. Abay sana nga, mahal. Sabay silang tumawa. Na-promote si Ernesto bilang lieutenant officer mula sa pagiging police inspector nang mahuli niya ang isang drug lord na nai-report na umaaligid sa bayan. Kaya nga lang, ang promotion na yon ay siya palang magiging bangungot sa buhay nilang mag-anak. 8:00 na ng gabi. Pauwi na silang mag-asawa sakay ng kotse. Napansin ni Ernestong madilim ang kalsada. Wari niya'y napundi na naman ang streetlights. Ngunit laking gulat niya nang pagbabarilin sila ng mga taong nagtatago sa dilim. Sa tulong ng ilaw ng kotse, naaninag niyang may taong nagkukubli sa poste. Nagtamo siya ng sugat sa balikat. Nagawa pa niya magmaneho patungo ng police station. Doon na pag-alaman ni Ernestong tadtad ng bala ang katawan ng kanyang asawang si Melba. Wala na itong buhay nang dali nito sa pinakamalapit na ospital. Upang makalimutan ang trahedya at pagkasawi ng asawa, nalulung sa sugal, alak at babae si Ernesto. Dahil sa bisyo, hindi naging sapat ang kinikita nito upang tustusan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Lumaking basagulero si Henry dahil kinalakihan nitong nakikita ang ginagawa ng ama. Buong akala nito'y astig kapag kinatatakutan ng mga tao at habuli ng mga babae. Iminulat ni Ernesto ang kanyang mga mata nang tumunog ang cellphone. Namutawi ang malapad ng ngiti sa kanyang labi nang marinig ang tinig ng isang babae mula sa kabilang linya. Ernesto! Oh, Linda. Nakauwi na ako. Pasensya ka na't nakalimutan kong daanan ka. Nawala kasi sa isip ko dahil pagod ako sa trabaho. Sambit nito sa lasing na tinig. Ano ka ba? Pwede naman kitang puntahan sa bahay niyo, di ba? Miss na kita, Ernesto. Ilang linggo ka nang hindi nagpapakita sa akin. Siguro may iba ka nang nagugustuhan. Huwag ka na magtampo. Busy lang talaga ako sa trabaho. Ito nga naglilibang sa pag-inom ng alak. Malapit lang naman ako sa bahay niyo. Pinisita ko lang ang pinsan ko. Gusto mo ba mas lalo ko pang painitin ang katawan mo? Para naman ma-relax ka. Pangaakit pa ng babae. Hating gabi, nagising si Baron nang may narinig na ingay mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Naroon ang silid ng ama at kapatid. Nagtataka siya kung bakit may boses ng babae at umuungol pa. Lumabas siya ng silid at umakyat ng hagdan. Inilapit niya ang kanyang tenga sa pintuan ng silid. Babae nga. Bakit dito pa dinadala ni tatay ang babae? Hindi na niya ginalang ang alaala ni nanay. Kuyom ang kamaong saad niya. Malakas pa rin talaga ang tuhod mo, Ernesto. Hindi ka pa rin nagbabago. O sige na, alis na ako. Salamat pala sa allowance. Natatawang sambit ng babae, sabay pihit sa siradora ng pinto. Pagbukas nito ng pintuan, nagulat ito nang makita si Barong nakatayo roon. Pigil ang iyak ng binata habang nakakuyom ang kamao. Tay, sa dinami-dami ng lugar na pagdadala mo ng babaeng yan, bakit dito pa sa bahay? Sana man lang igalang mong alaala ni nanay. Wala naman po akong pakialam kung ilang babae pang magiging karelasyon mo eh. Umiiyak na tugon ng binata. Kayo na mag-usap na mag-ama. Aalis na ako. Dali-daling bumaba ng hagdan si Linda at lumabas ng bahay. Animoy nawala ang pagkalasing ni Ernesto sa ginawa nila ng babae. Hinarap nito ang anak at kinwelyuhan. At sino ka para pagsabihan ako? Gagawin ko lahat ng gusto ko. Walang makakapigil sa akin. Lalo ka na, gago! Bulyaw nito sa anak. Bahay rin to ni nanay. Kaya sana naman igalang mo siya. Malakas na suntok ang tumama sa pisngi ng binata. Dahilan para matumba siya sa sahig. Muli siyang hinablot ng ama sa buhok dahil sa inis. Wala na ang nanay mo. Hindi na siya mabubuhay. Alangan naman magmukmuk ako habang buhay. Sa pamamagitan ni Linda, nakakalimutan ko lahat ng problema. Kasama ka na ron. Kaya wag na wag mo akong pangangaralan. Hindi naman sa ganun.
Pero nakikiusap ako na wag mong dali ng babae mo rito alang-alang kay nanay. Mabuti pa nga ang babae mo, binibigyan mo ng allowance eh. Samantalang ako kahit baon hindi mo binibigyan. Dagdag pa ng binata. Bakit? Mapapakinabangan ka ba? Bukod sa lalampalampa ka, binibigyan mo pa ako ng kahiyan sa mga kapitbahay natin. Dahil isa kang bakla! Isang salot! Muling sinuntok ni Ernesto ang bunsong anak. Animoy wala ito sa tamang wisyo dahil sa maraming nainom na alak. Hindi na kayang tumahimik ni Baron dahil binababoy na ng kanyang ama ang lugar kung saan naroon ang alaala ng inang si Melba. Hindi na rin siya binibigyan ng ama para sa mga bayarin sa paaralan. Siya na mismo ang gumagawa ng paraan upang may maipambayad sa matrikula at sa mga proyekto. Nagpa-part-time job din siya bilang isang waiter sa isang fast food tuwing araw ng Sabado at Linggo. Araw ng Sabado, pumasok si Baron ng trabaho na putok ang labi. Alam ng malalapit niyang kaibigan na sinaktan na naman ito ng kanyang ama. Bakit ba kasi hindi ka pa umalis sa bahay niyo? Alam mo Baron, buhat nang mamatay ang nanay mo, parang naging kamay na ng demonyo yung tatay at kapatid mo eh. Ewan ko ba kung bakit nagtitiis ka pang kasama sila? Nayayamot na sambit nito. At saan naman ako titira? Yung sahod ko sa pagpa-part-time, kinakapos pa nga sa mga bayarin sa paaralan eh. Magrerenta pa kaya ng bahay? Ay, sabagay. Pakamot-ulong sagot nito. Mahigit 20 taon nang nakatayo ang bahay ni na Baron sa squatters area. Kahit siksikan man ang mga taong naninirahan doon, marami namang alaala ang lugar na yon. Doon nagkakilala ang kanyang mga magulang, hanggang siya'y magkaisip at magkaroon ng mga kaibigan. Isa na ron si Francis. Kahit na hindi siya brusko kung kumilos katulad ng kanyang kuya Henry, alam ni Francis na straight siyang lalaki. Sadyang maayos lang siyang kumilos at nakasanayang malinis sa bahay maging sa sarili. Pagod galing sa trabaho si Baron. Nadatnan niya sa labas ng kanilang bahay ang kapatid niyang si Henry at mga barkada nitong nagiinuman. Pagpasok niya ng bahay, marami na namang hugasin ang nakatambak sa lababo at nagsikalat ang mga sigarilyo sa kanilang sala. Wari pinawisan siya ng malapot nang makitang sira ang siradora ng kanyang kwarto. Napansin niyang magulo ang kabinet na pinaglalagyan niya ng mga damit. Naroon na sa ilalim ng kama ang latang pinaglalagyan niya ng perang inipon para sa kanyang pag-aaral. Umiiyak siyang lumabas ng bahay dala ang latang walang laman. Kuya, ikaw bang kumuha ng perang inipon ko? Hindi na napigilan ng binata ang maiyak. O ano naman ngayon kung kinuha ko, bakla? Minsan lang naman kami mag-inuman ng mga tropa ko eh. Maangas pa nitong sagot. Para sa pag-aaral ko yun eh. Bakit mo ninakaw? Pinaghirapan ko yun. Alam mo namang hindi na nagbibigay si tatay ng allowance sa akin eh. Ibalik mo yung pera ko. Ang lakas ng loob niyo magbisyo pero hindi man lang kayo marunong magbanat ng buto. Nanginginig na sambit ni Baron. Halika nga ditong gago ka. Wag mo akong pinapaya sa mga tropa ko ha. Eh ano naman ngayon kung kinuha ko yung pera mo? Aangal ka? Hindi pa man humihilom ang pasa sa mukha ni Baron na kagagawa ng kanyang ama, sinuntok at pinagtatadyakan na naman siya ng kanyang kapatid. Nginudgod pa nito ang kanyang ulo sa lupa, dahilan para mahirapan siyang huminga. Aray, tama na, kuya! Pagmamakaawa niya. Paiyain mo pa ulit ako sa mga tropa ko. Hindi lang yan ang aabutin mo. Babasagin ko na talaga yung bungo mo. Dinampot ni Henry ang lata at pinukpok pa yun sa ulo ng kapatid. Ganun na lamang ang pamimilipit ni Baron dahil sa pambubugbog nito. Tama na tol, mamaya mapatay mo pa yung kapatid mo. Mabuti nga mamatay ang gagong yan eh. Wala naman akong pakialam sa kanya. Nag-aaral pero pulpul naman ang utak. Halika na, shot na lang tayo. Hayaan mo na yung kapatid mo. Inalalayan ng isang lalaki si Baron upang makatayo. Namimilipit na pumasok ng silid ang binata na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Kung meron mang salot at problema ang dinadala rito sa bahay, kayo yun ni tatay, hindi ako. Mahinang sambit ni Baron. Iniligpit niya ang mga nagkalat na damit. Kailangan pa naman niya ang perang naipon para sa laptop na gustong bilhin. Konting halaga na lang sana ang kakailanganin upang makabili nun para sa kanyang pag-aaral.
Ngunit walang pakundangang ninakaw lamang ni Henry ang pera at ginastos sa walang kwentang bagay. Kinaumagahan, habang naglalakad papasok ng trabaho, nadaanan ni Baron ang isang magarang kotse na nakapark sa gilid ng kalsada. Napansin niya ang isang lalaking sakay nun na nakatanaw sa mga kabahayan. Nagtama ang kanilang paningin. Ngunit bigla din siyang bumawi ng tingin dahil baka sakaling mapansin ng lalaki ang kanyang mga sugat at pasa sa mukha. Sa kabilang banda, mula sa isang malaking gusali, nakaupo sa silya sa loob ng opisina si Madam Cecilia de la Merced, isang businesswoman na may-ari ng CDM Mining Industries. Bukod sa kumpanya, may-ari din siya ng ekta-ektaryang lupain sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. May mga negosyo siyang high-end subdivision na nakapangalan pa sa dalawa niyang anak na babae. Gayunpaman, may bahagi pa rin ng kalungkutan sa puso ni Madam Cecilia sa kabila ng mga tinatamasang tagumpay, sapagkat malayo ang loob ng mga anak niyang babae sa kanya, sina Elida at Erica. Si Elida ay sa Amerika na naninirahan kasama ang anak at asawa nito, samantalang si Erica mahilig maglibot sa iba't ibang bansa. Naaalala lamang nito ang ina kung kinakapos ng pera dahil sa mga luho. Napalingon si Madam Cecilia sa tapat ng pintuan nang biglang bumukas yun. Iniluwanon si Raymond, ang kanyang executive secretary. Ang daming bahay at pamilya na ang naninirahan sa sitio Buhay na Pag-asa, Madam. Mahigit 100 pamilya. Palagay ko mahihirapan tayong mapaalis sila. Paliwanag ng lalaki. Iniabot ni Raymond sa ginang ang litrato kung saan kinunan niya ng larawan ng sitio Buhay na Pag-asa. Dikit-dikit ang mga kabahayan, malayong malayo na sa dati. Ang dami na ngang mga taong naninirahan sa sityo dahil sa ilang henerasyon na rin. Sigurado ka po ba, Madam, sa plano mong paalisin ng mga tao? Maliit na lupa lang naman yan kumpara sa mga lupain na pagmamay-ari mo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas Nagtatakang tanong ng lalaki. Ang lupa na yan, Raymond, ay ipinamana ni inay sa akin. Tsaka maraming alaala ako sa lugar na yan. Diyan ako lumaki at nagkaisip. Kaya lang, inaangkin na lamang ng mga tao ang lupa. Balita ko pa nga, maraming mga kabataang basagulero at lulong sa bisyo ang naroon. Ayoko namang basta-basta na lang nila bastusin ang lupang ipinamana ng mga magulang ko. Noon hinayaan lamang ni Naina ang mga kababata niya na manirahan doon. Iilan lang naman sila. Pero hindi ko akalain na ganito na pala karami ang mga taong naninirahan sa sitio Buhay na Pag-asa. Paliwanag ng ginang. Napabuntong hininga na lamang si Madam Cecilia habang tinitingnan ang mga litratong yon. Alam niyang mahihirapan siyang paalisin ng mga tao sa sarili niyang lupa. Bagamat gusto niyang gawin yung amusement park para sa alaala ng ina, maging sa namayapa niyang pinakamamahal na bunsong anak na si Chester. Ipapatawag ko po si Attorney Cruz para po sa legal na pamamaraan ng pagpapaalis sa mga tao. Para naman po mabigyan sila ng notice at makapaghanda naman sila. Hindi naman siguro kalabisan na napagpasyahan yung kunin na ang lupa dahil mahigit 20 taon na silang libreng naninirahan doon. O sige, by tomorrow 10 a.m., i-schedule mo ang meeting namin ni attorney. Yes po, Madam. Thank you, Raymond, sa lahat ng tulong mo. Mapaklang napangiti si Madam Cecilia habang nakatanaw sa mga sasakyang nasa labas ng gusali. Alam niyang mahihirapan sila sa pagpapaalis sa mga tao. Kahit daanin man niya sa legal na pamamaraan, gagamit ng puwersa ang mga tao upang tumutol sa kanyang kagustuhan. 2 linggo matapos ang pakikipag-usap ni Madam Cecilia kay Attorney Cruz, naihanda na ang papeles at titulo ng lupa ni Madam Cecilia, kaya agad nang maihahain ang notice ng pagpapaalis sa mga taong naninirahan sa sitio Buhay na Pag-asa. Nagsama ng mga tauhan si Raymond at si Attorney Cruz. Kagaya ng inaasahan, nagalit ang mga tao at ayaw nilang umalis sa sityo. Pinagbabato nila sina Raymond at ang mga kasamahan nito para umalis sa lugar na yon. Hoy mga walang hiya! Hindi nyo kami mapapaalis sa lupang to. Dito na kami pinanganak at dito rin kami mamamatay. Bulyaw ni Henry na nooy nanlilisik pa mga mata. Ibabato na sana nito sa abogado ang malaking bato, ngunit pinigilan ni Baron ang kamay ng kapatid. Anong ginagawa mong gunggong ka? Gusto mong sayo ko ibato to? Kuya, pwede naman natin pakiusapan sina attorney.
Hindi yun gagamitan sila ng dahas. Paano kung mas lalo magalit sila sa atin? Imbis na 4 na buwang palugit, baka gawin pa nilang 1 buwan na lang. Malakas siyang tinadyakan ni Henry sa tiyan dahilan para bumagsak siya sa lupa. Gago ka talaga eh. Nag-aaral ka nga, hindi mo naman ginagamit yung utak mo. Sa palagay mo ba mapapakiusapan ng mga taong yan? May notice na oh, kaya kailangan natin ipaglaban ang lupang to. Hindi natin hayaan na basta-basta na lang tayong paalisin. Kung gusto mong lumayas dito, di ikaw na lang, ang bobo mo! Iniwan nito ang bunsong kapatid na hindi man lamang tinulungang tumayo. Gusto sanang makiusap ni Baron ng maayos kina Raymond. Ngunit pinangunahan ni Henry ang pambabato kasama ng mga barkada nito. Kaya't uminit ang usapan at humantong sa sakitan. Basag ang salamin ng sasakyan ni na Raymond. Mabuti na lamang ay hindi sila natamaan ng malalaking bato at pamalo ng mga tao sa squatters area. May mga galos na natamo si Raymond, dulot ng magwala ang isang ale na kanilang pinakiusapan. Tumiretso sila sa opisina ni Madam Cecilia at kinausap ang amo nila. Matitigas talaga ang mga tao, Madam. Muntik pa kaming patayin ng mga yun. Basagan salamin ng kotse dahil sa pambabato nila sa amin. Pailing-iling na kwento nito. Sige, idadaan ko na sa korte. Alam mo naman ang mga tao, nakinabang na nga sa lupa na hindi nila pagmamay-ari, pero sila pa itong malalakas ang loob na angkinin ng lupa. Napabuntong hininga na lamang ang ginang dahil sa pahirapan ng pagpapaalis nila sa mga tao. Ayaw pumayag na umalis kahit bibigyan pa sila ng pera na pwede nilang gamitin bilang panimula nila. Ayon sa kanila, hindi sapat ang 50,000 bawat pamilya at ayaw nila sa relocation site kung saan sila ililipat dahil malayo sa syudad. Nag-isip ng paraan si Baron upang hindi sila mapaalis sa sitio Buhay na Pag-asa. Mahihirapan silang lumipat ng tirahan, lalo na't malayo sa paaralan at kabihasnan ng lupang lilipatan nila. Mag-aapela tayo. Lalagdaan itong papel ng sino man ang hindi sang-ayon na umalis sa sitio Buhay na Pag-asa. Alam ko magagamit natin to sa korte. Tugon ni Baron sa mga taong naroon. Effective ba yan? Pero papaalisin tayo rito para lang sa amusement park na yan? Mas mahalaga pa talaga sa kanilang pagkakakitaan kaysa sa mga tao no? Pambira naman. Paismid na sambit ni Francis na kaibigan ni Baron. Hindi naman kailangan na magsakitan tayo eh. Kailangan natin makiusap sa may-ari. Baka sakaling maawa pa sa atin. Muling tugon niya. Hindi pa man natapos ang 1 araw na pag-iikot-ikot ni Baron sa sityo, na puno na ang 2 pirasong papel na may lagda ng mga taong naninirahan doon, na hindi sila sang-ayon na umalis sa lupa. Maging si Lieutenant Ernesto ay hindi mapigilan ng galit dahil sa demolisyon na gaganapin sa kanilang lugar. Hindi na nito magawang umalis dahil sanay na rin siyang manirahan doon. Lulong din sa bisyo, kaya't wala rin itong sapat na ipon. Dahil sa pagod sa paglilibot sa sityo, umuwi na lamang si Baron sa kanilang bahay. Pagpasok niya ng pinto, binatukan agad siya ng malakas ng kapatid. Oh, ano na naman bang kasalanan ko sa'yo? Nagtatakang tanong niya. Patong-patong na nga ang problema, dumadagdag ka pa. Walang sinaing, 7:00 na, tanga! Bulyaw ni Henry sa kapatid. Di ko naman dala ang kaldero ah. Tsaka kaya mo naman siguro magsaing. Inis na sabat ng binata. Kung ihampas ko kaya sa ulo mo yung kaldero. Sige na, magsaing ka na dahil gutom na ako. Huwag kang kukupat-kupad ha. Naluluha na lamang si Baron dahil sa hindi maayos na pagtrato sa kanya. Naabutan siya ng kanyang ama na pinapahid niya ang mga luha na umaagos sa kanyang pisngi. Oh, ano iniiyak-iyak mo na naman? Huwag mo sabihin na pinaninindigan mo na talaga ang pagiging bakla. Saway ng ama. Wala po tay, natalsikan lang po kasi ng sabuntong mata ko. Pagsisinungaling niya. Kahit anong sakit na nararamdaman sa pambubugbog ng kapatid, hindi niya nagagawang umiyak sa harapan ng ama dahil sinasaktan din siya nito sa pag-aakalang bakla siya. Habang lumilipas sa mga araw, painit ng painit ang emosyon ng mga tao sa squatters area. Kahit anong pakiusap sa kanila, ayaw pa rin nilang umalis. Umapila sila sa korte upang mapagbigyan ng kanilang mga hinaing. Muling nagpulong-pulong ang mga tao. Nangunguna sa pagkumbinsi si Baron na kung maaari ay huwag gumamit ng dahas na makakasakit sa kabilang pangkat.
Paano kung tayo naman nasaktan nila? Hindi naman pwedeng tumayo lamang tayo rito at tignan na lamang na ginigiba ang bahay natin. Sigaw ng matandang lalaki. Kaya nga po umapila na tayo sa korte, hindi ba? Lahat naman tayo nagdarasal na kahit papano'y maawa ang may-ari ng lupa sa atin. Pero kung pwede lang, nakikiusap po ako na huwag tayong manguna sa sakitan. Tugon ng binata. Ano kaya kung mag-rally tayo bukas? Doon sa harap ng kumpanya ng CDM Mining Industries. Sigaw pa uli ng matanda. Tumango si Baron at sumang-ayon na rin sa ideya ng mga kasamahan. Kahit siya ay yun din ang iniisip. Ngunit labag sa kanyang damdamin ang paraan ng pananakit ng kanyang mga kasama. Bukas magtitipon-tipon tayo rito para sabay-sabayan lahat na pupunta sa CDM Mining Company. Basta't pinapaalala ko lang po na sana iwasan ang bagay na makakasakit. Kaya kung maaari, huminahon lang at sabihin lamang ang lahat ng hinaing. Malakas na paalala ng binata. Ilang sandali nagsimula na silang gumawa ng mga banner na gagamitin nila sa rally. Lingid sa kanyang kaalaman na matalim na nakatingin sa kanila ang kapatid niyang si Henry. Humihit-hit pa ito ng sigarilyo habang nakangisi. May nahon pala. Tignan ko lang kung hindi mabulabog ang kumpanyang yan sa gagawin ng tropa ko. Natatawang sambit pa nito. Kasama ni Baron ang kaibigan ni Francis sa pangunguna sa rally. Kinakabahan man sa kanilang sasapitin, ngunit kailangan nilang gawin yon hanggat wala pang resolusyon ng apela nila sa korte. Sana naman maawa yung may-ari sa atin. Alam mo bang dinig ko sa balita na marami naman siyang lupain? Sana i-donate na lang niya sa atin ang lupang tinitira natin. Kakarampot lang naman to kumpara sa yaman na meron siya. Saad ni Baron na nooy pawis na pawis sa pagsusulat sa banner. Ay naku tol, yung mga mayayaman wala nang pakialam sa ating mga mahihirap yan. Di ko naman nilalahat ha, pero karamihan talaga sa mayayaman madadamot. Isa na ang may-ari ng lupang to. Sagot pa ng kaibigan niya. Hindi naman kasi maayos ang lugar na malilipatan natin eh. Ang layo-layo sa kalye at paaralan. Parang tinapon talaga tayo pag pumayag na lang tayo sa kagustuhan nila. Kaya nalilito na nga rin ako, Francis eh. Tugon ng binata. Ano naman ang gagawin natin sa lugar na yun? Anong magiging hanap buhay ng mga tao? Masisira pa yung pag-aaral natin lalo na yung mga kinakapos. Wala nga tayong pambaon, pangrenta pa kaya sa kwarto sa bayan? Sinabi mo pa, Francis. 5:00 na ng hapon nang umuwi si Baron. Kagaya ng inaasahan, magulo na naman ang bahay dahil sa makalat at batugan niyang kapatid. Nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang pamilyar na boses ng babae. Alam niyang hindi ang amang si Ernesto ang kasama nito, kundi ang kapatid na si Henry. Dahan-dahan naman, nakikiliti ako. Maharot na sambit ng babae. Oh, pagtapos natin umalis ka na agad ha. Mamaya maabutan pa tayo ng abnormal kong kapatid at isumbong pa ako kay tatay. Bulong ni Henry. Bukas ang pinto kaya kitang-kita ni Baron ang kahalayan na ginagawa ng kapatid at ng babaeng kinahuhumalingan ng kanilang ama. Napansin ni Henry na may tao kaya't napabalikwas ito ng bangon. Dahilan para mahulog si Linda sa kama. Aray, ang balakang ko! Lintik, may tao! Natatarantang sambit nito at dali-daling nagbihis. Lumabas ito ng silid at bumungad sa kanyang paningin ang bunsong kapatid. Nilapitan niya ito at hinawakan sa braso. Hoy, wag na wag mo sasabihin kay tatay ang nakita mo ha. Pag nalaman kong nagsumbong ka, tatamaan ka talaga sa akin. Galit nitong tugon. Tinulak siya ni Baron upang dumistansya. Nanginginig ang mga kamay dahil sa pagkayamot kay Henry. Wala na bang ibang babae, kuya? Kundi ang Linda na yan? Jowa yan ng bayan eh. Lahat na lang pinapatulan yan. Nakakasuka kayo. Nasasabi mo lang yan kasi bakla ka. Di ka pa nakakatikim ng kaligayahan na ibibigay ni Linda. Singhal pa nito. Bakit siya pa? Alam mo namang babae siya ni tatay, di ba? Wala ka na bang makita kundi ang maharot na babaeng yan? Hindi mo ba ginagamit ang isip mo? Tinutuhog na kay ni Linda. Hindi na napigilan ni Baron ang kanyang damdamin, kaya't nakapagsalita na siya ng hindi maganda sa kapatid, lalo na't hindi siya sang-ayon sa ginagawa nito. Matatanggap ko pang bulyawan at bugbugin mo ko, pero ang tuluyang masira ang pamilya natin dahil sa babaeng yan, sukdulan na yun kuya. Matagal nang patay si nanay.
Pero sana naman naiisip mong irespeto ang bahay na to, na siyang natitirang alaala ni nanay sa atin. Nila mo na kayo ni tatay ng mga bisyo nyo. Ni hindi na kayo marunong mag-isip kung anong tama at mali. Umiiyak na sambit ng binata. Napakuyom ang kamao ni Henry dahil sa sinabi ng kapatid. Namilog at nanlilisik ang mga mata nitong sinuntok si Baron. Hinablot niya ito sa damit at hinila patungo sa kwarto kung saan naroon si Linda. Ayan, tikman mo si Linda. Nang sa ganun makalimutan mo naman ang sinasabi mo sa akin. Galit na sigaw ni Henry. Di ako katulad mo na walang ginawa kundi ang pairali ng kalaswaan. Hindi nag-iisip at ang kitid ng utak. Anong sinabi mo ha? Sinong makitid ang utak, bakla? Pinunit ni Henry ang damit ng kapatid sa harapan ni Linda at tinulak ito sa tabi ng babae. Napasubsob si Baron sa malulusog na dibdib nito. Ngunit umiwas siya at pilit na tumayo. O bakit? Ayaw mo kay Linda? Nilamon ka na talaga ng kabaklaan kaya hindi mo magawang pagnasaan siya. Malakas pa nitong pangangantsaw sa kapatid. Hindi ako gagaya sa'yo. Kung sino-sino na lang ang pinapatulan. Ang dumi-dumi mong tao. Sino madumi ha? Lumalaban ka na ngayon? Pues matitikman mo ang hinahanap mo. Kinuha ni Henry ang sinturon upang ihataw yon sa bunsong kapatid. Ngunit bago pa man matamaan si Baron ay kinuha na nito ang unan at yon ang ginawang panangga. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid. Mabuti na lamang hindi siya naabutan ni Henry. Samantalang napahalukip-kip sa sulok ng kwarto si Linda dahil sa takot. Easy talaga ang kapatid kong yun. Mauli ko lang siya, hindi lang yun ang aabuti niya sa akin. Napatampal sa noo si Henry at nabaling ang tingin sa babae. Tinampot nito ang damit ni Linda na nakakalat sa sahig at inihagis yun sa harapan nito. Nagbihis ka na nga't umalis. Oh, tumbayad sa pagpapaligaya mo sa akin. Nayayamot na sambit nito. Bakla nga ba ang kapatid mong yon? Sayang nga, ang gwapo pa naman. Naibulalas ng babae habang nagbibihis. Di mo ba naalata? Hindi nga nakaramdam ng libog nang makita kang hubad eh. Sige na, umalis ka na. Matapos magbihis ay dali-daling lumabas ang babae. Walang pakialam si Linda kung may masisira siyang relasyon basta't magkapera lamang. Hindi na umuwi ng bahay si Baron matapos nilang magpang-abot ni Henry. Hindi rin niya masikmura na harapin ang ama at kapatid dahil maaalala lamang niya ang kahalayan na ginawa nito. Wala na talagang ginawang tama si kuya. Nagmana talaga kay tatay. Ang masakla pa, pareho silang nakipagsiping kay Linda. Nakakadiri sila. Sabi niya sa isip niya. Nabasag ang malalim na iniisip ni Baron nang pagbuksan siya ni Francis. Nagtaka ito dahil punit-punit ang damit ng kaibigan. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan na itsura mo? Pakamot-ulong tanong nito sa kaibigan. May bago ba akong sasabihin sa'yo? Siyempre, kagagawa na naman to ng walang yakong kapatid. Pwede bang dumito muna ako? Hindi ko na kasi masikmura ang ginagawa niya eh. Malamlam ang mga matang sambit ni Baron. Oo ba? May space pa naman sa sala. Tabi na lang tayo matulog dun. Pumasok ka na, tamang-tama, nag-aapunan kami. Binigyan ni Francis ng pinggan ng kaibigan para sumabay na sa kanila sa hapunan. Kahit daing at noodles lang ang nakahain sa hapag, ay masayang nagsalo-salo ang pamilya ni Francis. Yun ang namiss ni Baro nung nabubuhay pa ang kanyang ina. Mamaya, pahiramin na lang kita ng damit. Ano na naman ba ang pinag-awayan niyo ng Kuya Henry mo? Tanong nito habang kumakain. Wala. Alam mo namang mainit lang talaga ang dugo nun sa akin eh. Pagsisinungaling niya. Ano? Tuloy ba tayo sa pagwewelga bukas? Oo naman. Kailangan natin mapakiusapan yung may-ari ng lupa. Baka sakaling maawa sa atin. Sana naman haplusin ng Diyos ang puso niya. Ang hirap na kasing tumira sa ibang lugar, tol. Lalo na't malayo sa paaralan. Dito isang sakay lang. Kung walang pamasahe, pwede na rin lakarin. Pagpapatuloy pa ni Francis. Yun nga ang pinapanalangin ko araw-araw, tol eh. Isa pa, dito na nabuo ang masasayang alaala ko kay nanay. Kahit na masalimuot na ngayon ang takbo ng buhay namin. Kahit papano yung masasayang alaala na lang ni nanay ang madalas kong iniisip. Malungkot na tugon ng binata. Matapos kumain, binigyan ng damit ni Francis ang kaibigan.
Naglatag ito ng banig sa sala at nagsimula na silang magpahinga. Siksikan man sila sa maliit na barong-barong, ngunit mas nararamdaman ni Baron ang saya ng pamilyang naninirahan doon. Samantala, nakasalubong ni Ernesto si Linda sa daan di kalayuan sa kanilang bahay. Inaayos pa ng babae ang suot nitong damit at nagugulong buhok. Oh, Linda, saan ka nang galing? May kuryosidad na tanong ng Ginoo. May pinuntahan lang. Medyo kabadong boses na sagot ng babae. Tutal, nandito ka na lang din. Tara na sa bahay. May binili akong lechon paksiw. Sabayan mo na ako maghapunan. Katatapos ko lang kumain eh. Sa ibang araw na lang. Medyo masakit kasi ang katawan ko kaya nagpahilot ako kay Aling Marites. Pagsisinungaling ng babae, umubo pa ito upang mapaniwala si Ernestong masama ang kanyang pakiramdam. E di atid na kita sa bahay mo. Mamaya mas lalong sumama pa ang pakiramdam mo dahil mahamog na oh. Huwag na. Alam kong pagod ka. Kaya ko na ang sarili ko. Sambit pa nito. Hinayaan na lamang ni Ernesto ang kagustuhan ni Linda. Kaya nagpatuloy na lamang ito sa paglalakad hanggang sa makarating sa bahay nila. Nadatnan niyang nakahubad ang pang-itaas na damit ni Henry at naka-boxer shorts lang ito. Oh, bakit ganyan ang ayos mo? Nasaan ang kapatid mo? Tanong ng ama. Ayun, umalis. Abala sa pagiging leader sa pagwewelga. Hindi na nga inaasikaso tong bahay eh. Tignan mo, hindi na magawang maglinis. Nayayamot na sagot ni Henry sa ama. Pangising pumasok ang binata sa silid nito. Kinuha nito ang cellphone na nakapatong sa mesa at pinadalhan ng mensahe si Linda. Salamat ulit. Ang sarap mo talaga. Sa uulitin ah. Mensaheng ipinadala niya habang nakangisi. Bumukas ang pinto sa kwarto ni Henry at iniluwano ng ama. Dali-daling nagbihis ng damit ang binata at sinabayan sa hapunan ng amang si Ernesto. Kahit na mahilig sa basag ulo ang panganay na anak ay hindi pa rin ito pinapagalitan ng ama. Bagkus ay ipinagmamalaki pa ito ni Ernesto dahil sa katapangang taglay ng anak at nagmana sa kanya. Tahimik na kumain ang mag-ama. Ngunit naiisip ni Henry ang maalab na eksenang namagitan sa kanila ng babaeng si Linda na kinahuhumalingan ng lahat ng kalalakihan sa kanilang lugar. Kinabukasan, maagang nagising sina Baron at Francis upang maghanda sa magaganap na rally na pangungunahan nila. May maliit na speaker at microphone na bitbit ang magkaibigan para masigurong maririnig ng may-ari ng lupa ang kanilang mga hinaing at pakiusap ng malinaw. Tatawagin ko na ang mga taong gustong sumama sa rally natin ha. Sige Francis, ayusin ko lang itong mga dadali natin. Mahinang sagot niya sa kaibigan. Maya-maya'y narinig na niya ang ingay ng mga tao sa labas ng bahay. Handang-handa na ang mga ito upang mag-rally. Ginamit niya ang microphone at speaker ng magsalita. Mga kasama, pinapaalala ko lang na sana'y huwag tayong hahantong sa sakitan. Gamitin lang po natin ang microphone na to kung may gustong sabihin. Maliwanag po ba? Malakas na boses ng binata na kumawala sa speaker at microphone na gamit. Ay, ang lakas nga tol. Sigurado akong maririnig na nila ang mga hinaing natin. Yun eh kung hindi sila magbibingi-bingihan. Natatawa pang sambit ni Francis. Nagsimula na silang maglakad sa pangunguna ng magkaibigan. Kanya-kanyang dala ng mga banners at placards na nakasulat na huwag silang paalisin sa lupa. Pagdating nila sa gusali ng CDM Company, ay nakasarado ang tarangkahan ng gusali. Nakiusap si Baron sa isang gwardya na kakausapin niya ang may-ari ng lupa. Ngunit hindi siya pinagbigyan ng gwardya at sinabing wala doon ang kanilang amo. Bagamat alam ng binatang nagsisinungaling lamang ito. Nagsimula ng magwelga ang mga tao. Si Mang Edwin ang unang nagsalita para sa karapatan nilang mga naninirahan sa squatter. Kasama din siya ni Francis at Baron bilang representative na dumadalo sa korte sa pag-aapela sa kaso. Mula sa opisina, nakatanaw lamang si Madam Cecilia sa mga taong nagtitipon-tipon sa labas ng gusali. May mga kabataan ding nandoon at ang iba ay wala pang kamuang-muang sa kanilang ipinaglalaban. Kahit na halo-halo ang emosyon ng mga taong naroon, napanatili nilang walang sakitang naganap.
Hanggang sa dumating ang grupo ni na Henry na siyang sumira sa mahinahong rally ng pangkat ni na Baron. Hoy mga tanga! Sa tingin nyo ba maririnig na may-ari ng lupa ang mga gusto nyo sabihin? Tignan nyo naman sarado ang gusali. Kahit ipagsigawan pa ninyo ang gusto nyong mangyari, hindi niya kayo kaawaan. Kailangan takutin ng mga mata pobreng mayayaman na yan. Kailangang idaan sa dahas. Nagpapapaniwala kasi kay sa bobong kapatid ko, ni wala namang alam. Sigaw ni Henry sa mga tao. Kuya, ano bang ginagawa mo rito? Manggugulo ka na naman eh. Pwede ba hayaan mo na lang kami sa diskarte namin? Nayayamot na tugon ng binata sa kapatid. Ang tanga-tanga mo! Kahit kailan hindi ka talaga natututo. Idadamay mo pa ang mga tao sa kabobohan mo? Sa tingin mo ba maririnig kayo? Habang sila nakaupo sa posisyon, wala silang pakialam sa ating mga duka. Ni isa wala nga humarap sa inyo eh. Ibig sabihin, hindi gumagana ang pagwewelga nyo. Kailangan ng madugon laban! Ano bang gagawin nyo? Pakiusap, wag mo na ituloy! Pagpipigil niya, binatukan ni Henry si Baron dahil hindi nito nagustuhan ang tono ng kapatid. Tinulak niya ito at inilabas sa mga batong dala. Pinagbabato nilang magtotropa ang gusali. Natamaan ang gwardya sa noo, dahilan upang masugatan ito. Ano ba kuya? Tama na! Tama na sabi! Ngunit hindi ito tumigil sa pambabato. Pangisipan itong tinadyakan ng kapatid. Naging mainit ang rally dahil sa kaguluhang naganap. Nagpatawag ng ibang gwardya si Madam Cecilia upang awatin ang mga tao. Naging madugo na ang labanan. Maging ang mga kasamahan ni na Baron at Francis ay nakisali na rin sa sakitan na pinangunahan ni Henry. Nabugbog ng gusto si Baron dahil siyang umaawat sa mga ito. Gamit ang mga batuta, walang awang pinagahambalos ng mga gwardya si Baron dahil hinarangan niya ang mga ito na susugod sana kay Mang Edwin. Nakikiusap po kami sa inyo. Ayaw po namin na sakitan. Huwag niyo naman po saktan ang mga kasamahan ko. Pakiusap ng binata. Napagitna si Baron sa madugong laban ng kanilang pangkat laban sa mga gwardya. Nang dahil sa basagulero niyang kapatid, nasira ang matiwasay sanang rally. Ilang sandali pa'y may dumating ng mga kapulisan. Nagsitakbuhan ang grupo ni Henry upang takasan ng mga pulis. Naiwan ang pangkat ni Baron at naging sugatan ng binata. Siya ang napuruhan dahil sa pag-aawat nito sa mga gwardya nang sa gayon hindi masaktan ang kanya mga kasamahan. Dugo ang bumulagta si Baron sa kalsada. Hindi yun nakatakas sa paningin ni Madam Cecilia. Raymond, yung binata napuruhan siya. Dali natin sa ospital. Pag-aalalang wika ng ginang. Sa kabila ng ginawa nila, gusto mo pa rin siyang tulungan? Siya nga itong nangunguna sa rally. Sagot ng lalaki. Hindi naman siya ang pasimuno ng kaguluhan. Basta sundin mo na lang ang sinasabi ko. Dalhin sa ospital ang batang yan bago pa may masamang mangyari sa kanya. Hindi mawari ng ginang ang naramdamang awa nang makita ang kalagayan ni Baron. Sinunod na lamang ni Raymond ang utos ng amo at nagpatawag ng ambulansya. Ang mga taong nagrally ay pinauwi na ng mga pulis. Binantaan nila ang mga tao na kung patuloy na mananakit ay kanilang ikukulong. Ilang sandali dumating ang ambulansya at pinasok ng mga nurse si Baron sa loob ng sasakyan. Kasama nito ang kaibigang si Francis. Nawala ng malay ang binata dahil sa maraming sugat na natamo. Pumutok ang kanyang noo dahil sa lakas ng paghambalo sa kanya ng batuta. Walang iya talaga ang kapatid mo na yan. Wala nang ginawa mabuti. Nasira pa tuloy ang maayos sana nating rally. Gago talaga yung kapatid mo eh. Galit na sambit ng binata habang kinakausap ang walang malay na si Baron. Napasapu sa kanyang dibdib si Madam Cecilia. Bumabalik sa kanyang alaala ang dugo ang katawan ng binata. Hindi niya lubos maisip na imbis na galit ang kanyang maramdaman, ay awa ang nangibabaw. Nagsiuwian na po ang mga tao. Yung binata pong napuruhan, dinala na sa ospital, madam. O sige, gusto kong malaman ang background ng batang yon. Kung saang pamilya siya nanggaling at kung bakit siya ang namumuno sa rally. Saad ng ginang. Masusunod po, madam. Lumabas ng opisina si Raymond. Naiwan si Madam Cecilia na malalim ang iniisip. Naawa ko sa kanya dahil nakikita ko si Chester sa katauhan ng batang yon. Siguro kung nabubuhay pa ang bunso kong anak, magkasing edad lang sila.
Ang tapang na bata, kayang panindigan ang kanyang karapatan. Naluluhang inalala ni Madam Cecilia ang anak na si Chester. 5 taon na mula nang pumanaw ito. Ngunit sariwa pa rin sa puso ng ginang ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Kinuha niya ang litrato ng bunsong anak na nakalapag sa ibabaw ng kanyang mesa. Tumutulo ang kanyang mga luha habang niyayakap ang larawan ng anak. Namatay si Chester dahil sa isang aksidente. Nabangga ang mini coaster na sasakyan nito nang pumunta ang binata sa outreach program ng kanilang kumpanya. Isang mabait na bata si Chester, malambing din sa kanyang ina. Simula nang mabiyuda si Madam Cecilia, iginugol niya ang panahon sa kanilang negosyo at sa pagpapalaki sa mga anak. Ngunit ang bunso lamang ang naging malapit sa kanya dahil ito ang madalas kasama niya sa bahay. Ang 2 anak niyang babae na sina Elida at Erica ay bumukod upang magkaroon ng sariling buhay. Miss na kita, anak. Maging ang mga ate mo. Kaya lang may sarili na ring pamilya ang ate Elida mo sa Amerika. Ang ate Erica mo naman nawili sa barkada. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko sa kapatid mong yon. Pinahid niya ang mga luha nang muling pumasok si Raymond sa kanyang opisina. Marahan niyang ibinalik ang larawan ng anak sa mesa at hinarap ang executive secretary. Ayon po sa source ko, si Baron Magtibay po ang binatang dinala sa ospital. 21 taong gulang, nag-aaral sa koleyo bilang engineer. Anak po siya ng isang pulis, madam. Ito pong folder, naglalaman po yan ng personal information niya. Pagpapaliwanag ni Raymond, mabilis itong nakakalap ng impormasyon dahil marami itong koneksyon na kakilala rin ni Madam Cecilia. Maraming salamat, Raymond. Kumusta na ang kalagayan niya? May pag-aalalang tanong ng ginang. Sa ngayon ay maayos na po ang kalagayan niya. Ang kaibigan niyang nagangalang Francis ang nagbabantay sa kanya ngayon. Alam mo, ma'am, ramdam kong mabait na bata si Baron. Ayon na rin sa mga taong nakausap ko. Huwag kang mag-alala, Raymond. Gagawa ako ng paraan para lubusang makilala ang batang yon. Pero sana, sikreto lang nating 2 to ha. Walang makakaalam sa mga plano ko. Seryosong tugon ng ginang. Makakaasa po kayo, madam. Magalang namang sagot ng sekretaryang Bading. Ilang araw nang nanatili si Baron sa ospital. Hindi pa ito makakalabas dahil hinihintay pa ang mga resulta ng lab test na isinagawa sa kanya. Tol, kailan ba ako lalabas dito? Sigurado akong mahal ng babayaran natin. Sabihin mo sa doktor na kaya ko nang tumayo at maglakad. Okay na ako. Pag-aalalang sambit ni Baron sa kaibigan. Di pa raw pwede. Alam mo bang 50 mil na ang bill mo rito? Chinek ko kanina sa billing station. Hindi pa kasama ang mga gamot mo. Pakamot-ulong sambit pa nito. Oh, ano pang hinihintay mo? Umalis na tayo rito. Ni pagkain nga wala tayong pambili, pambayad pa kaya rito. Sino ba kasing nagsabi sa'yong dalhin niyo ako rito sa private hospital? Aniya. Ewan ko. Basta ka na lang naman dinala ng mga nurse at pinasok sa ambulansya. Malay ko bang dito ka nila dadalhin? Kaya nga tulungan mo na ako makabangon. Umuwi na tayo. Pagpupumilit pa ng binata. Ang ibig mo sabihin tatakas tayo? Baka imbes na gumaling ka, sa presinto pa tayo pulutin yan. Sabay silang napatingin sa pintuan ng bumukasyon. May dalang mga prutas at pagkain ng isang nursing aide na lalaki. Sir, good morning po. May nagpapabigay po nito sa inyo. Tsaka yung bill niyo po is already paid na. Pangiti pa nitong tugon. Paid? Sino po bang nagbayad, sir? Pwede ko po bang malaman? Nagtatakang tanong ng binata. Anonymous po, sir . Maging kami hindi namin alam kung sino. Narinig mo yun, tol? Hindi pa rin tayo pinababayaan ng Diyos. Kahit papano may malasakit pa rin siya sa atin. Masayang sambit ng binata. Inilapag ng nursing aide ang mga pagkain nitong dala sa mesa. Agad din itong nagpaalam sa 2. Huwag ka lang atat na umuwi. Mas ayos nga na nandito tayo. Maraming pagkain at aircon pa. Samantalang sa bahay ang init. Puro daing lang ang ulam. Ay naku, sarap na buhay dito. Nauna ka pa talagang kumain kaysa sa pasyente, no? Bigyan mo nga ako niya mansanas. Tagal ko rin hindi nakakain ng masarap .
Natatawang sambit ni Baron nang makitang hindi magkamayaw ang kaibigan sa pagpili ng makakain. Grabe, ang sarap, tol. Tapos may lechong manok pa rito, oh. Tanging si Francis lamang ang naging sandalan ni Baron simula nang mamatay ang kanyang ina. Ni hindi nga siya nagawang bisitahin ang kanyang kapatid at ama sa ospital. Tila wala nang pakialam ang mga ito sa kanya. Muling bumukas ang pintuan ng silid. Pumasok ang isang matikas na doktor dala ang resulta ng mga laboratory. Sinabi nitong walang fractured bones na natamo si Baron. Maari na rin itong makauwi kinabukasan. Basta't inumin lamang ang mga gamot para tuluyan ng maghilom ang mga sugat nito. Ibinigay din ng doktor ang mga gamot na kailangan ng binata. Maraming salamat po, Dok. Grabe, tol. Ni piso wala tayong binayad. Ang bait naman ng taong anonymous na yan. Namamanghang na ibulalas ni Francis. Napangiti ang doktor sa kakulitan ng dalawa. Lumabas na rin ito nang matapos na ibigay ang lahat ng gamot kay Baron. Sa hallway, may kinakausap ang doktor. Isang babaeng nasa 50 ang edad. Simple ang bestidang suot nito, ngunit hindi may kukubli na mataas ang antas ng pamumuhay dahil sa mga alahas nitong suot. Ilang sandali pa'y lumabas din ito ng ospital at sumakay sa magarang kotse. Kinabukasan, nakatanggap ng go-home order si Baron mula sa doktor. Kaya't agad na isinilid ni Francis ang mga natitirang mga prutas sa plastik. Wala naman tayong mga gamit na dala. Kaya itong mga natitirang prutas na lang ang may uuwi natin sa bahay. Ay teka, saan ka ba uuwi? Sa bahay nyo na mala impyerno? Kung saan naroon ang kanang kamay ng demonyo na kuya mo? O sa bahay namin? Nagpapatawang tanong ni Francis sa kaibigan. Kung pwede, sa inyo na lang muna, Tol. Hindi rin ako makakapagpahinga sa bahay. Tsaka, hindi pa ganun kagaling ang mga sugat ko. Mahinang sagot niya sa kaibigan. Bis na gumaling ka, madadagdagan pa ka mo ang sakit mo sa walang kwentang kapatid mong yun. Kahit nga may bandage pa ang ulo mo, uutusan ka pa rin nun eh. Mabuti nga hindi ka nagka-amnesia, no? Natatawang dagdag pa nito. Loko-loko ka talaga kahit kailan. Halika na, bukas pala aaten tayo sa korte. Sana naman pumanig sa atin ng kapalaran. Sana i-award na lang sa atin yung lupa. Baka ilang buwan pa ang hintay natin bago bumaba ang hatol. Sana huwag tayong pulutin sa kungkungan. Hindi na ganong kumikirot ang mga sugat sa ulo ni Baron. Tinahi ng doktor ang malaking sugat nito sa noo. May mga pasarin siya sa mga braso at likod sanhi ng malakas na paghampas sa kanya. Pagdasal mo na lang na huwag kang pauwiin sa inyo ng kapatid mo. Katulong ang turing sa inyo ni. Di ba nag-aaral ng criminology ang Kuya Henry mo? Ilang taon na ba yun sa first year? Hindi naman pumapasa. Tanong nito habang pumapara ng tricycle. 3 taon. Pero siya pa tong pinapaaral ni tatay. Kahit halos pambubulakbol lang naman ang inaatupag. Paano naman kasi susunod daw sa yapak niyang bilang pulis? Hindi nga pumapasok sa eskwela dahil puro lakwat siya. Mahinang sagot ng binata. Oh, ayun na yung tricycle. Dahan-dahan lang ha, baka mabunggo ka. Magkapatid na ang turingan nilang magkaibigan. Mula pa pagkabata, magkasanggan dikit na silang dalawa. Sakay ng tricycle, naaninag nila si Henry sa isang waiting shed. Kasama nito ang mga barkada at ang babaeng si Linda. Nakakandong pa ang babae sa nakaupong si Henry. Tol, di ba bebot din ng tatay mo yan si Linda? Tignan mo oh, yung kapatid mo naman ang nilalandi ng babaeng yun. Malakas na sambit ng binata. Syota ng lahat yan, hindi lang ni tatay. Hindi magtatagal, sakit na ang dadapo sa katawan nila, hindi kalibugan. Sino-sinong lalaki pa naman ang sinasamahan ng babaeng yan? Ewan ko nga ba sa kanila? Bakit nauhumaling sila kay Linda? Inis na tugon niya. Galit na galit ka talaga sa babaeng yun ah. Sino bang hindi magagalit? Kung matino siyang babae, hindi siya sasama kung kani-kanino lang. Tapos pineperahan pa si tatay. Ito naman si tatay, utu-utu, bigay ng bigay. Samantalang walang binibigay sa pag-aaral ko. Tama nga sinabi niyang nagmana si kuya sa kanya. Nagtatampong saad pa niya. Oh, dito na tayo sa bahay. Mabuti na lang may natira pa akong 100 para pamasahin natin. Pag gumaling na ako, babayaran kita, tol.
Naku, wag na. Dami mo nang naitulong sa akin eh, lalo na sa pag-aaral ko. Medyo bobo pa naman ako sa mga aralin. Natatawang naibulalas nito. Pumasok sila ng bahay. Nadatnan nila si Mang Edwin na nooy nagkakape. Inalalayan ni Francis ang kaibigan na umupo sa tagpi-tagping silya. Mabuti at nakalabas ka na sa ospital, iho. Kumusta na ba ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ng matanda. Mabuti na po, Tatay Edwin. Mahina niyang sagot. Ako, wala talagang mabuting ginawa yung kapatid mo. Ikaw pa itong napuruhan sa panggugulo niya sa pagwewelga natin. Imbis na mapakiusapan natin ang may-ari ng lupa, mukhang madedehado pa tayo. Maraming salamat pala, iho ha, sa pagliligtas mo sa akin. Malungkot na tugon ng matanda. Wala ho yun, Tay. Hindi na po kayo iba sa akin eh. Tay, dito na po muna titira si Baron hanggang sa lubusan na siyang gumaling. Pagpapaalam ni Francis sa ama. Ay, wala namang problema. Yun kung makakatiis siyang makipagsiksikan sa atin dito. Pangiting sambit ng matanda. Huwag po kayong mag-alala, sanay na yan. Kesa sa bugbugin ulit ng kapatid niya at ama niyang pulis patola. Napag-alaman ni Ernestong nasa bahay ni na Francis nanunuluyan ng anak na si Baron. Napagpasyahan itong sunduin ito. Tambak na ang mga labahin at mga hugasin, kaya't naalala na naman ito ang halaga ng anak. Dali-daling tinungo ni Ernesto ang bahay kung nasaan ang anak. Nakita niyang lumabas si Mang Edwin sa bahay at agad na tinanong ang matanda. Edwin, nandiyan ba si Baron? Maangas na tanong nito. Nagpapahinga sa loob. Hayaan mo na muna makapagpahinga ang bata. Kalalabas lang sa ospital eh. Pakiusap ng matandang lalaki. Wala akong pakialam kung kalalabas lang niya sa ospital. Basta ilabas mo ang buwisit na batang yun. Bakit ba ganyan mo kontratuhin ang bunso mong anak? Mabait at responsable naman yun ah. Naiinis na tanong ni Mang Edwin. Huwag kang makialam sa pagpapalaki ko sa mga anak ko ha. Kailangan siyang disiplinahin dahil lalamya-lamya. Narinig ni Baron ang galit na boses ng ama na binubulyawan si Mang Edwin. Ayaw na niyang makaperwisyo pa sa pamilya ng kaibigan. Kahit hindi pa man lubusang malakas ang kanyang katawan, lumabas siya ng bahay para harapin ang ama. Dito ka lang pala nagtatago? Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang pasimuno ng rally? O ano na pala mo? Di ba sakit lang ng katawan? Malaking kahihiyan ang ginawa mo. Napag-alaman ng mga kasamahan kong pulis na anak kitang gago ka. Bulyaw nito sa anak. Inambahang susuntukin ni Ernesto si Baron, ngunit pinigilan siya ni Mang Edwin. Pigilang iyak ng binata habang binubulyawan siya nito at akmang sasaktan. Nakikita mo naman siguro ang kalagayan ng anak mo, Ernesto. Pulis ka, alam mo ang dapat gawin. Hindi mo naman maaaring palagi saktan na lamang ang anak mo eh. Ginawa niyang mamuno sa rally dahil yun ang naisipan niyang gawin para hindi tayo paalisin sa lupang ito. Ang anak mong si Henry ang pagsabihan mo dahil siya ang pasimuno ng kaguluhan. Siya ang unang nambato sa gwardya hanggang sa magkainitan ng 2 panig. Paliwanag ng matandang lalaki. Gayunpaman, hinila ni Ernesto ang anak at kinaladkad pa uwi ng kanilang bahay. Wala nang nagawa si Mang Edwin sa ginawa ng lalaki sa sarili nitong anak. Muwi ka sa bahay at maglinis. Yan lamang ang silbi mo. Pambubulyaw pa ng ama. Naalala nyo lang naman ang silbi ko kapag may kailangan kayo eh. Tagalinis, tagaluto, tagaplansya at kung ano-ano pang gawain dito sa bahay. Samantalang si kuya, pinagmamalaki mo kahit basagulero. Puro barkadang inaatupag ni hindi nga makapasa sa mga subjects niya. Pero pinipilit mo pa rin mag-aral. Tay, anak nyo rin naman po ako. Hindi naman ako kasing lakas mo at ni kuya eh. Pero kaya ko po makapagtapos ng pag-aaral. Kailangan ko rin ng suporta mo. Umiiyak na sambit ng binata. Ilalagay mo lang ang pangalan ko sa kahihiyan noong paman. Wala akong anak na bakla. Hindi ako bakla. Hindi sukatan ng pambababae para matawag kang isang tunay na lalaki. Hindi sukatan ng pananakit sa anak o ninuman para tawagin kang malakas. Kahit kailan ba naitanong mo sa sarili mo kung totoo nga malakas ka? Katawan mo lang naman ang malakas eh. Pero hindi ang puso at isipan mo. Sinasaktan mo ako para pagtakpan ang kahinaan mo.
Pero ang totoo, marupok ka. Hindi mo nga kayang pangawakan ang ipinangako mo noon kay nanay eh. Nahaalagaan mo kami. Si nanay ang inilibing, tay. Pero bakit parang pakiramdam ko, pati ikaw namatay na rin? Hindi na napigilan ni Baron na sagutin ng ama. Sinakal siya ng ama at binitin. Habol-habol ng binata ang kanyang hininga. Ilang sandali, binitiwan siya ng ama nang marinig ang boses ng kanilang kapitbahay na umaawat kay Ernesto. Gumapang papasok ng silid si Baron. Niyakap na lamang niya ang sarili dahil sa hindi na makayanan ang trato ng ama. Pinapangako ko, makatapos lang ako ng pag-aaral. Sisiguraduhin kong lalayasan ko kayo. Hikbing sambit niya habang pinapahid ang mga luha. Nakatulog ang binata na mabigat ang pakiramdam. Yakap niya ang litrato nila ng kanyang ina. Yun ang huling litrato nilang mag-ina nang sabitan siya ng medalya nang magtapos siya sa elementarya. Kinabukasan, maagang nagising si Baron. Gaya ng inaasahan, mag-isa siyang naglinis ng mga kalat sa bahay. Kahit na ba kumikirot pa ang sugat sa noo na tinatakpan pa ng gasa. Dinaanan siya ni Francis at Mang Edwin upang dumalo sa hearing. Kami na lang muna ang dadalo sa korte, anak. Magpahinga ka na muna. Tugon ng matandang lalaki. Di naman makakapagpahinga yan si Baron, tay. Sa dami ba namang nakatambak na mga gawaing bahay, oh? Tapos sasabihin lang ng tatay niya na bakla siya? Kung hindi ba naman makitid ang mga utak nila, no? Nayayamot na tugon ni Francis. Bunganga mo, baka may makarinig sa'yo. Saway ng ama. Sige po, mag-iingat kayo. Matapos makapaglaba, nilinis ng binata ang kanilang bakuran. Kumapal na mga dahong nalalagas, ni hindi man lang nagawang linisin ng kapatid na si Henry. Napahinto sa pagwawalis si Baron nang mapansin ng isang matandang babaeng naglalakad patungo sa kanyang kinaroroonan. Magandang araw po. May hinahanap po ba kayo? Bati ng binata sa matandang babae. Magandang araw, iho. Naghahanap kasi ako ng mapapasukang trabaho, kahit katulong lang. Hinihingal na tanong ng ginang. Mukhang pagod ho kayo ah. Maupo muna kayo sa bangko at ikukuha ko lang kayo ng tubig. Saglit na isinandal ng binata ang walis tingting sa pader at pumasok ng bahay. Napansin niyang may natira pang pritong itlog, kaya bukod sa maiinom ay binigyan niya rin ng pagkain ang matandang babae. Manang, kumain na po muna kayo. Alam kong gutom na rin kayo eh. Alok ng binata sa ginang. Nako, maraming salamat, iho. Sa katunayan, kumakalam na rin nga ang sikmura ko. Kagagaling ko lang ng probinsya. Kaso nga lang, ayaw naman akong patirahin ang anak ko sa bahay nila. Siksikan na raw sila roon at wala nang espasyo para sa akin. Sambit ng ginang habang kumakain. Ganun po ba? Babalik pa ba kayo ng probinsya? Wala na rin naman akong babalikan doon, anak. Ibinenta na ng kapatid ko ang lupang pinagtitirikan ng bahay namin. Tapos, mainit ang dugo nila sa akin at pinalayas ako. Baka may alam kang may mapapasukang trabaho. Malamlam ang mga matang tanong ng ginang. Oo, dun sa karinderya ni Aling Lumen. Minsan tumutulong ako sa paghuhugas sa mga plato para pandagdag sa pangmatrikula ko. Sige, sasamahan po kita sa kanya mamaya. Ubusin mo na muna yung pagkain. Ako po pala si Baron. Kayo po, anong pangalan nyo? Tawagin mo na lamang akong Manang Ses. Bagamat nakangiti man, hindi pa rin maikukubli ang lungkot sa mga mata ng binata. Matapos na kumain ng ginang ay sinamahan niya ito sa karinderya ni Aling Lumen. Nagkataon namang naghahanap ito ng tagahugas ng mga plato. Pasensya na po kayo kung hindi ko kayo pwedeng patuloyin sa bahay ah. Stricto ho kasi ang tatay ko. Tapos yung kapatid ko naman mainitin din ang ulo. Paliwanag ni Baron sa bago niyang kaibigan. Nako, walang problema, iho. Ang bait mo nga eh. Ayan na pala si Aling Lumen. Mabait po siya. Halika kayo at ipakikilala ko kayo sa kanya. Tinanggap ni Aling Lumen na maging tagahugas ng mga plato sa karinderya si Manang Ses. Nananakit na rin kasi ang mga kamay nito dahil siya pa ang nagluluto.
May maliit na silid din na maaaring matulugan ng ginang sa tabi ng karinderya. Hindi ko sukat akalain na may tutulong sa akin ng ganito. Maraming salamat talaga sa iyo, Baron, ha? Paano ba yung mukha mo? Bakit puro pasa at sugat? Nag-aalalang tanong ng ginang. Wala ho ito, Manang. Naaksidente kasi ako. Kung may kailangan pa kayo, tawagin niyo na lang po ako, ha? Malapit lang naman ang bahay namin dito. Tinapik ng ginang ang balikat ng binata. Tila may kurot sa kanyang puso habang kausap niya si Baron. Naaalala niya ang namayapang anak na si Chester sa katauhan ng binata. Kung nabubuhay lang si Chester, kasing edad siya ni Baron. Sambit nito sa kanyang isipan. Pinagpahinga na muna ni Aling Lumen si Manang Ses dahil araw yun ng linggo. Tanging mga lumang duster ang dala nito na nakalagay sa lumang bag na ipinahanda pa niya kay Raymond. Makikilala ko na mga taong naninirahan dito, lalo na ang batang si Baron. Tila matindi ang kalungkutang bumabagabag sa batang yon. Umuwi ng bahay si Baron. Nadatnan niya ang kapatid na may kausap sa telepono. Ngunit hindi niya na ito pinansin pa at nagpatuloy na lamang sa paglilinis. Hoy bakla, wag na wag mo sasabihin kay tatay ang tungkol sa amin ni Linda, ha? Dahil pag nalaman kong nagsumbong ka, matatamaan ka sa akin. Pananakot nito sa bunsong kapatid. Wala naman akong pakialam kung ilang babae at sino pa yung karelasyon mo eh. Dahil sa inis ay malakas na binatukan ni Henry ang kapatid. Ngunit matalim siyang tinitigan ni Baron na ikinagulat naman ito. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Lalabang ka na, ha? Malas ka na nga sa harapan ko. Nabubwisit ako sa pagmumukha mong bakla ka. Napaismid na lamang si Baron at sinimula na lamang ang mga labahin. Palala ng palala ang ugali ng kapatid. Pakiwari niya yung humihit-hit na ito ng ipinagbabawal na gamot dahil sa namumulang mga mata nito. Yung ipinagmamalaking anak ni tatay, nalulung na talaga sa bisyo. Paano magiging pulis ang katulad niya? Magiging problema pa ng mga kapulisan niyan. Mahinang sambit niya habang naglalaba. Kinabukasan, kinumusta ng binata si Manang Ses sa karinderya. Natapos naman na niya ang lahat ng mga gawain sa bahay, kaya't napagpasyahan ni Baron na tumulong sa karinderya ni na Aling Lumen. Manang, kumusta po kayo rito? Masayang tanong niya sa ginang. Ito anak, kayang-kaya ko ang trabaho. Marami rin palang kumakain ng mga trabahador dito. Ay opo, sa kabilang kanto po kasi may call center. Dito na kumakain ng mga nagtatrabaho ron dahil mura at masarap ang luto ni Aling Lumen. Paliwanag ng binata. Mabait din si Lumen, anak. Laking pasasalamat ko nga dahil sa kabila ng edad ko tinanggap niya ako rito eh. Wala naman po sa edad yan kundi sa sipag at tiyaga. Tinulungan na lamang ng binata sa paghuhugas ng pinggan si Manang Ses upang matapos na nito ang trabaho. Nagpatuloy sila sa pag-uusap habang nagbabantay ng karinderya. Nagpahinga lang si Aling Lumen dahil pagod ito sa pagluluto ng mga putahing tinda nila. Alauna pa lamang ng tanghali, naubos na agad ang mga luto nilang ulam, kaya't maagang nagsara ang karinderya ni Aling Lumen. Ako na po maghuhugas sa mga kaldero para hindi na kayo mahirapan. Malapad na ngiti ang iginawad ng binata sa ginang. Nako, ako na anak. Mamaya ay sumakit pa yung mga sugat mo sa kakayuko. Huwag po ninyo ako alalahanin. Sanay na po ako sa mga gawain. Isa pa, magaling na po ako, Manang. Naging magaan ang usapan nilang dalawa. Dahil siguro nangungulila si Baron sa kanyang ina, kaya nakapalagayan niya ng loob ang ginang. Ganon din si Manang Ses sa kanya. Ikinwento ng binata sa matandang babae ang tungkol sa pagpapaalis sa kanila sa lupang tinitirhan nila. Namutawi ang lungkot sa mukha ng binata habang patuloy na nakikipagkwentuhan sa ginang. Alam mo, Manang, nalulungkot po ako dahil itong lugar na lamang po ang tanging alaala ko kay nanay. Kaya nga po, nanguna akong ipaglaban ang karapatan namin kahit na alam kong dehado rin po kami. Pinapanalangin ko araw-araw na sana hipuin ng Panginoon ang puso ng may-ari ng lupa para hindi na kami paalisin dito. Naluluhang sambit ni Baron. Hindi naman kayo mapapaalis ng basta-basta dahil
Bibigyan naman kayo ng lugar na malilipatan, di ba? Opo, kaso nga lang po, hindi kami sumang-ayon sa nakasaad sa notice na paglilipatan sa amin. Malayo sa paaralan at sa source ng kabuhayan. Isa na ako sa tumutol, Manang, dahil kahit pamasahe, walang-wala po talaga ako. Pinag-aaral ko po kasi ang sarili ko. Hindi ako sinusustentuhan ng tatay ko kahit sabihin pang isa siyang pulis. Hinawakan ng ginang ang kamay ng binata. Sa gayon ay maibsan man lamang ang bigat sa bawat salitang pinapakawalan nito. Hindi na malaya ni Manang Ses na tumutulo na pala ang kanyang luha dahil sa awa sa binata na kanyang kaharap. Sa tuwing pinagmamasdan niya ang mukha ni Baron, nakikita niya ang mukha ng anak na si Chester. Alam mo anak, kung nabubuhay lang siguro ang bunso ko, magkasing edad kayo. Hikbing tugon ng ginang. Ano ho bang ikinamatay niya, Manang? Nabangga ng bus ang sinasakyan niya. Patay na siya nang dalhin sa ospital. Hindi na mapigilan ng ginang ang umiyak. Pinahid ni Baron ang mga luhang pumapatak sa pisngi ni Manang Ses upang damayan ito sa kalungkutan na pareho nilang nararamdaman sa pagpanaw ng mga mahal nila sa buhay. Hindi madalas na naikukwento ng binata ang mga pananakit sa kanya ng ama't kapatid sa ibang tao. Ngunit naging magaan ang kanyang pakiramdam na sabihin yun sa ginang kahit bago pa lamang niya itong kakilala. Tila nagsusumbong lamang siya sa kanyang ina sa lahat ng pangaalipusta sa kanya. Hindi na napigilan ni Baron ang humagulgol dahil ni minsay hindi man lamang niya naramdaman ang pagmamahal mula sa ama't kapatid na tanging sa kanyang ina lamang niya naranasan. Simula ngayon, ituring mo na akong pangalawang nanay mo, Baron. Hindi ko man mapupunan ng pagmamahal kagaya ng tunay mong ina. Ngunit sisikapin kong ipaparamdam ko sa iyo ang pagmamahal na matagal mo nang hinahanap. Malapad ng ngiti ang namutawi sa labi ng ginang nang yakapin siya ni Baron. Pasensya na po kayo, Manang ha. Dahil sa inyo ko sinabi ang lahat ng samaan ng loob ko. Tanging ang kaibigan kong si Francis lamang po ang naging sandalan ko sa pagharap sa dagok na dumarating sa buhay ko eh. Lahat ng paghihirap ay may katapusan, anak. Magtiwala ka lang. Napadaan si Francis sa karinderya at nakita niyang naroon ang kaibigan. Pinuntahan niya ito na may dalang masamang balita. Tol, may sasabihin ako sa'yo. Bumaba ng hatol ng korte. Talo tayo sa kaso. Kailangan na natin mag-alsa balutan. Ito ang eviction letter na natanggap ni tatay. May 2 buwang palugid na lang tayo. Alam ko magwewelga na naman ang mga tao nito. Maluhaluhang saad ni Francis sa kaibigan. Wala na tayong magagawa pa sa hatol ng korte, tol, kundi ang sumunod na lang sa utos ng batas. Pabuntong hiningang sagot niya. Tahimik lamang na nakikinig si Manang Ses sa usapan ng 2 binata. Ngunit kailangan pa niyang manatili roon upang malaman kung ano pa ang susunod na hakbang na gagawin ng mga taong naninirahan sa sitio Buhay na Pag-asa. Nagpaalam na si Baron sa ginang upang sumama sa kaibigan nito. Matipid ng ngiti ang tanging sagot ni Manang Ses sa kanila. Kagaya ng inaasahan, nagngit-ngit sa galit ang mga tao. Nagplano ulit ang mga ito na magwelga sa harapan ng kumpanya ng CDM Mining Industries. Bumaba na po ang hatol ng korte. Wala na po tayong magagawa kundi sundin na lamang ang batas. Paliwanag ng binata sa mga kasamahan niyang naguhurumintado dahil sa matinding galit. Hindi maaari ito. Kailangan natin magwelgang muli. Baka sakaling mapukaw natin ang atensyon ng may-ari ng lupa. Alam ko pong mahirap tanggapin na kailangan na nating umalis sa lupa kung saan nakasanayan natin. Pero masasaktan lang tayo kung ipagpapatuloy natin ang pagmamatigas. Sambit ni Baron. Parang tumitiklop ka na yata ah. Noon ikaw ang pinagkakatiwalaan namin na mamuno sa ating samahan. Ngunit bumaliktad ka na. Hindi pwedeng sumang-ayon na lang tayo sa hatol ng korte. Sigaw pa ng babae. Naririnig ni Manang Ses ang pagtatalo ng mga tao.
Alam niyang galit na galit ang mga ito at ayaw talagang umalis sa lupang hindi naman sa kanila. Gumagabi na kaya't umuwi na ng bahay si Baron. Wala pa ron ang kanyang ama at ang kapatid na si Henry kaya't agad siyang nagluto ng kanilang hapunan. Ilang sandali pa'y naririnig na niya ang mga yabag na papalapit sa kanilang bahay. Hoy bakla, ano tong naririnig ko ha? Na kinukumbinsi mo ang mga taong tanggapin na lang ang hatol ng korte. Naiibang ka na ba? Kailangan nating lumaban. Kung ayaw mo makipagtulungan, edi ikaw ang lumayas dito. Gago ka talaga. Singhal ni Henry sa kapatid. Wala na tayong laban sa kanila. Kahit anong gawin natin pakikipaglaban sa ating karapatan, wala pa rin yung patutunguhan. Dahil hindi sa atin ang lupang to at nakikitira lang tayo. Kumpleto ang papeles ng may-ari ng lupa at wala na tayong magagawa pa ron, kuya. Ikaw siguro walang magagawa. Pero ako at ang tropa ko, meron. Dinuduro-duro pa nito ang noo ng kapatid at malakas na sinapak si Baron. Naabutan na naman sila ni Ernestong nagbabangayan. Gaya ng nakagawian, sinalba na naman ni Henry ang sarili upang sa bunsong kapatid matuo ng galit ng ama. Napadaan si Manang Ses sa tapat ng bahay ni Baron para magtapon ng mga basura. Bit-bit ang garbage bag ay napasandal siya sa pader at pinakinggan kung ano ang nangyayari sa bahay ng kaibigang si Baron. Rinig niya ang pagbubulyaw ni Ernesto sa binata at ang sanhi ng galit nito. Tungkol ito sa pagkumbinsi nito sa mga tao na tanggapin na lamang ang hatol ng korte. Tama nga siya. Hindi tao ang turing ng pamilya niya sa kanya, kundi mas masahol pa kesa sa hayop. Naibulalas ng ginang. May mga taong napapadaan sa kanyang harapan, kaya't umalis siya sa lugar na yon at itinapon na ang mga bit-bit na garbage bag. Nang bumalik siya, hindi pa rin natatapos ang pagbubulyaw ng ama kay Baron. Kawawang bata. Ang bait niya at responsable. Hindi niya deserve na tratuhin ng ganyan. Pailing-iling na lamang na nagpatuloy sa paglalakad si Manang Ses patungo sa karinderyang tinutuluyan ito. Hindi na sumagot si Baron sa ama at kapatid. Alam niyang makitid ang isip ng dalawa. Hindi pa man naghahapunan, dumiretso na siya sa kanyang kwarto para takasan ang galit ng dalawa. Ay naku, busog na talaga ako sa mga bulyaw at pananakit nila. Wala na talagang araw na hindi nila ako pinagalitan at sinaktan. Muling napatingin si Baron sa malaking litrato ng inang nakasabit sa dingding. Napangiti siya dahil kahit papano'y naibsa ng pangungulila niya sa kanyang ina sa pamamagitan ni Manang Ses. Alam mo, Nay, parang nabuhay po kayo sa katauhan ni Manang Ses. Kasing bait niyo po siya. Pero Nay, huwag kang magtampo dahil number 1 ka sa puso ko. Mahal na mahal kita, Nanay. Kahit papano'y naging magaan na ang pakiramdam ni Baron. Pinubulyawan pa rin siya ng ama sa oras na yun, ngunit tila nabawasan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Dahil wari niya'y nabunutan siya ng tinik sa dibdib nang makausap niya si Manang Ses. Tila napuna nito ang matagal na niyang pangungulila sa ina. Lumipas sa mga araw, mas naging malapit ang loob ni Baron kay Manang Ses. Madalas ang pagkukwentuhan nila kapag napapagawi sila ni Francis sa karinderya. Magpapasok ka na. Nakapag-enroll na ba kayo, mga bata? Tanong ng ginang. Hindi pa po. Siguro sa susunod na pasukan na lang. Patong-patong kasi ang problema ko ngayon eh. Isa na rin kung paano pa ako makakapagpatuloy ng pag-aaral gayong paalisin na po kami rito. Di na rin po ako magpapatuloy sa pag-aaral, Manang Sis. Kung hindi ko lang din magiging kaklase si Baron. Sagot naman ni Francis. Bakit naman? Sayang naman kung hihinto kayo sa pag-aaral. Pangiting tugon ng ginang. Kung hindi siya mag-aaral ngayong taon, edi wala nang tutulong sa akin sa school. Mahina pa naman ako sa mga aralin. Pailing-iling na sambit pa ng binata. Natutuwa si Manang Ses kapag kausap niya ang magkaibigan. Ilang sandali pa, napansin ng dalawa ang mga kasamahan nila na nagtitipon-tipon sa tanggapan ng sityo. Kaya't dali-dali silang tumungo roon. Narinig ni Baron at Francis ang masamang balak ng mga ito sa may-ari ng CDM Mining Company
at sa lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Kaya't sumabat na si Baron. Huwag niyo naman pong pag-isipan na masama ang may-ari nitong lupa. Dinaan naman po niya sa legal na paraan ng lahat eh. Kaya sana naman imbis na magalit tayo sa kanya, magpasalamat tayo dahil sa tagal ng pagpapatira niya sa atin dito. Pagpapaliwanag ng binata sa mga kasamahan. Bata ka pa at wala kang alam. Kung hindi lang naman sila madadala sa mahinaong usapan, kailangang idaanan natin sa madugon laban. Hindi po pwedeng paalisin nila tayo dito at gagawin lang na amusement park ang lugar na to. Ano magiging kabuhayan natin sa relocation site na ibinibigay nila? Ang layo-layo ng lugar na yun. Mamamatay tayo ron dahil wala tayong pagkakakitaan. Tumindi ang sagutan ni Mang Nestor at Baron. Karamihan sa mga kasamahan nila ay kumampi sa matandang lalaki. Dahil sa pagkadismaya nila sa dating leader ng samahan ay kinuyog nila ito. Ikaw na bata ka, kaya ka nabubulyawan ng iyong ama dahil imbis na makipagtulungan ka sa amin, mas kinakampihan mo pa mga walang hiya may-ari nitong lupa. Ang dapat sa kanya makatikim ng hirap para naman malaman niya kung ano ang kalagayan natin. Hindi ko po siya kinakampihan. Alam niyo ang hirap ko sa pag-aapila sa korte. Pero ayoko rin po mapahama kayo dahil sa gagawin niyong masamang plano. Paliwanag pa ni Baron. Dahil sa galit ay gustong sampalin ni Aling Marites si Baron. Hindi nito naiintindihan ang gustong ipahiwatig ng binata. Maging ang iba nilang kasamahan ay nagalit sa binata, kaya't kinuyog siya ng mga ito. Maging si Francis ay natatamaan sa pananakit ng kanilang dating kasamahan. Hoy, magunos dili kayo, ano ba? Sigaw nito. Nang makita ni Manang Ses ang mainit na pangyayari, ay agad siyang tumawag kay Raymond para puntahan siya nito kasama ang kanilang mga tauhan. Hindi niya makayanang tingnan na lamang si Baron na sinasaktan ng mga tao, kaya tumulong siya para awatin ang mga ito. Sandali, tigilan na ninyo ang pananakit sa bata. Malakas na sigaw ng ginang. Hoy babae, umalis ka riyan kung ayaw mo madamay pa sa traidor na batang yan. Imbis na pumanig ka sa amin, gusto mo pang sumalungat sa mga plano namin. Galit na sigaw ng lalaki. Hindi pwedeng hayaan ko na lang ang masama niyong plano. Hindi porket mga kasamahan ko kayo, basta-basta na lang ako sasang-ayon sa kagustuhan niyo. Huwag naman nating idaan sa karahasan ng lahat. Sambit ni Baron. Pinahid niya ang dumudugong labi na sinuntok ni Mang Nestor. Ilang sandali pa'y may mga matitikas na mga kalalakihan na pumagitna sa kanila at inawat ang mga ito palayukin naman ng Ses at Baron. Magsitigil kayo! Huwag ninyong pagbubuntunan ng galit ang batang ito. Tama siya, hindi kailangan na gumamit ng dahas para lang pakinggan ang hinaing ninyo. Ang pagpapaalis sa inyo sa lupaing ito ay idinaan na sa legal na proseso. Kaya sana naman, buksan ninyo ang inyong puso't isipan at tanggapin ang katotohanan na hindi sa inyo ang lupang ito. Magagawa ng paraan kung kayo'y nahihirapan man sa inyong malilipatan. At sino ka namang pakialamera ka? Bagong salta ka lang dito sa lugar namin ah. Katulong ka lang sa karinderya ni Lumen. Ngunit parang ang dami mong alam. Sita ng babae kay Manang Ses. Ako ang may-ari ng lupaing ito. Narito ko dahil gusto kong malaman kung ano ang takbo ng buhay ninyo sa lugar na ito. Gusto ko sana kayong tulungan, pero dahil sa narinig kong masamang plano na gagawin nyo, nagbago na ang isip ko. Laking gulat ng mga taong naroon nang malaman ang tunay na pagkatao ni Manang Ses. Maging si Baron ay nabigla sa mga narinig. Animoy mga tutang napaamo ang mga mukha ng mga taong naroon. Napansin nilang sinundo ng mga bodyguard ang kinikilala nilang si Manang Ses. Ngunit alam ng ginang na nanganganib ang buhay ni Baron, kaya't sinabihan niya itong sumama sa kanya. Baron, sumama ka sa akin. Alam kong pinag-iinitan ka ng mga tao. Tugon ng ginang. Pero Manang, ma'am, baka po kasi hanapin ako ni Itay. Garalgal na sagot ng binata. Sumama ka na kay Manang Sis. Mamaya mapano ka pa rito. Tsaka wala namang pakialam ang tatay mo sa'yo eh. Kahit lumayas ka pa, hindi ka hanapin nun. Tinulak pa ni Francis si Baron na magsimula ng lumakad patungong kotse sina Manang Ses at ang mga tauhan nito.
Hinarangan ng mga bodyguard si Manang Ses na si Madam Cecilia sa totoong buhay upang hindi makalapit ang mga tao sa kanya. Lula ng sasakyan ay narating ni na Madam Cecilia at Baron ng mansyon. Hindi pa rin makapaniwala ang binata sa pangyayari. Si Raymond ang nagmamaneho ng kotse na sinasakyan nila, habang sinusundan naman sila ng isa pang kotse sa kaya mga tauhan ni Madam. Dito ka na muna titira. Ako nang bahala sa mga tao sa sityo. Ano po bang gagawin niyo sa kanila? Huwag niyo naman po silang parusahan. Nadala lamang po sila ng kanilang matinding emosyon. Pakiusap po ma'am, maawa po kayo sa mga kasamahan ko. Naluluhang pakiusap ng binata. Huwag kang mag-alala anak. Hindi ko sila paparusahan. Kundi tutulungan ko sila na magbagong buhay. Panahon na ring linisin ang kalat sa sityo Buhay na Pag-asa. Napag-alaman ko na marami ng mga kabataan ang nalulung sa bisyo, lalo na sa ipinagbabawal na gamot. Paliwanag ng ginang. Inalalayan sila ni Raymond na bumaba ng sasakyan. Halos lumuwa ang mata ni Baron dahil sa pagkamangha sa laki ng bahay ng kinikilala niyang si Manang Ses. Malapad ng ngiti ang namutawi sa labi ng ginang nang makita ang saya sa mga mata ng binata. Animoy nasa loob lamang sila ng isang kaharian dahil sa mga kumikinang nakasangkapan sa loob ng mansyon. Tila mga diamanting kumikislap ang mga chandelier. May mahaba at malambot na sofa. Bumunga din sa kanila ang malasinihan na laki ng telebisyon. Totoo po ba ito, Manang Sis? Parang nananaginip lang po ako. Hindi makapaniwalang sambit ng binata. Ano ka ba? Totoo to, no? Tsaka, wag mo na akong tawaging Manang Sis. Cecilia ang tunay na pangalan ko, anak. Pwede mo naman akong tawaging mama, nanay, o kung saan ka komportable. Kung pwede po, Ma'am Cecilia na lang po. Nahihiyang sambit ng binata. Ikaw ang bahala. O siya, umupo ka na muna sa sofa at ipahahanda ko lang ang pagkain at maisusuot mo. Hindi pa rin makapaniwala si Baron. Kinurot-kurot pa niya ang braso niya upang siguruhin na hindi nga siya nananaginip. Natatawa na lamang si Raymond sa ginagawa ng binata. Hindi ka nananaginip. Totoo ang lahat ng mga nakikita mo. Sabi ng bading na sekretarya. Sa palabas ko lang kasi napapanood ang mga ganitong pangyayari, sir. Lalo na po itong malaking bahay na parang nasa isang kastilyo po ako. Manghang-manghang sambit ng binata. Masasanay ka rin dito, Baron. Anito, walang paglagyan ng tuwa ang binata dahil sa wakas, nakatakas siya sa pagmamalupit ng kanyang ama. Sa tulong ni Raymond, unti-unting nanumbalik ang kumpiyansa ni Baron sa sarili. Nagpatuloy siya sa pag-aaral bilang engineer sa tulong ni Madam Cecilia. Hindi na siya nakabalik sa sityo Buhay na Pag-asa, buhat nang umalis siya sa lugar na yon kasama ang ginang. Tuluyang nabawi ng CDM Mining Company ang lupa sa sityo Buhay na Pag-asa. Wala nang nagawa ang mga taong naroon, kundi ang mag-alsa balutan at tanggapin ang relocation site na ibinigay ng may-ari ng lupa. Isang buwan na lamang ang natitirang palugit upang lisanin nila ang naturang lugar. Samantala, pinagpawisan ng malamig si Lieutenant Ernesto Magtibay nang makita sa watchlist ang pangalan ng panganay na anak na naging runner ng ipinagbabawal na gamot. Napag-alaman din ito na si Linda ang humikayat kay Henry na magtulak ng droga. Nanginginig ang buong katawan ni Ernesto dahil sa matinding galit. Pagka-uwi nito galing opisina, agad nitong tinungo kung saan nanunuluyan ang babae. Ngunit wala na ito roon. Dumiretso si Ernesto sa kanilang bahay. Alam niyang naroon si Henry dahil sa naiwang tsinelas sa labas ng pinto. Pinuntahan ito sa kwarto ang anak, ngunit hindi niya ito nakita. Binuksan niya ang banyo at doon na tumambad sa kanyang paningin na humihit-hit ito ng ipinagbabawal na gamot. Nagulat pa ang binata nang makita ang ama. Tay,
Akala ko mag-overtime kayo. Utal na sambit nito. Itinapon nito ang hawak na supot sa basurahan sa takot sa ama. Tila mabasag ang bagang ng binata nang dumapo sa pisngi nito ang kamao ni Ernesto. Walang yakang bata ka? Isa ka rin pala sa nagtutulak ng droga dito sa lugar natin? Nasa si Linda? Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa niyong dalawa? Isiniwalat na sa akin ang isang barkada mo! Tay, tama na! Maawa po kayo sa akin, Tay! Si Linda nang akit sa akin! Maging ang paggamit at pagtutulak ng droga, siya rin ang nagikayat sa akin! Tay, pakiusap! Tama na! Hindi na napigilan ni Ernesto na saktan ang panganay nitong anak. Siya mismo ang naatasan na humuli sa mga nagtutulak ng droga sa kanilang lugar. Wala na siyang magawa kundi posasa ng anak. Kailangang isuko na kita sa mga otoridad kaysa bariling ka na lang bigla. Tay, ayoko po makulong, Tay! Pakiusap, kalagan niyo ako! Maawa na po kayo! Umiiyak na pakiusap ni Henry. Ngunit tila bingi lamang si Ernesto. Kailangan itong gawin ng trabahong sinumpaan. Nagkasala ang anak, kaya dapat nitong harapin ang nagawa nitong paglabag sa batas. Halos mamao si Henry sa pagmamakaawa sa ama para lang kalagan siya nito. Ngunit kinaladkad pa rin siya ng ama patungong presinto. Ilang araw ang lumipas matapos na ipakulong ni Ernesto ang anak, nahuli ng kapulisan si Linda at ang iba pa nitong kasamahan. Napag-alaman din ng Ginoo na hindi lang si Henry ang inakit ng babae upang mahulog sa bitag nito at pumayag na magtulak ng droga. Maging ang sarili ay sinisi ni Ernesto kung bakit napariwara ang buhay ng anak na si Henry. Dahil sa madalas na kinakampihan niya ito kahit na hindi na tama ang ginagawa. Napagtanto din niya na hindi tama ang kanyang pagtrato sa bunsong anak na si Baron. Dahil sa kanyang paghihinagpi sa pagkawala ng asawa, si Baron ang napagbubuntunan niya ng galit. Napaiyak na lamang siya nang maisip niyang siya ang dahilan kung bakit tuluyang nasira ang pamilyang binuo nilang mag-asawa. Makalipas ang ilang buwang demolisyon sa Sitio Buhay na Pag-asa, handa na rin yung patayuan ng amusement park sa alaala ng ina ni Madam Cecilia at ng anak niyang si Chester. Bukod naman sa pagiging engineer ay nag-aral at nag-training si Baron bilang project manager sa tulong ng kaibigan ni Madam Cecilia. Dahil ang mismong binata ang naatasan na maging project manager sa ipatatayong amusement park. Labis-labis na po ang tulong na ibinibigay mo sa akin, Ma'am Cecilia. Alam mo anak, deserve mo ang lahat ng ito. Dahil mabait, matulungin at responsable kang bata. Tsaka pinaghirapan mo namang mag-training Bukod doon, masipag ka ring mag-aral. Hindi magtatagal, makakamit mo rin lahat ng mga pangarap mo. Masayang wika ng ginang. Ma'am, kung pwede po sana, yung mga taong kukunin ko na gagawa ng amusement park, yung mga taga-sitio Buhay na Pag-asa. Gusto ko rin po kasing makatulong sa kanila. Ay, oo naman. Walang problema, anak. Pinaayos ko rin pala ang lubak na daan na madalas nilang inirereklamo. May binigay rin akong mga tricycle para makatulong sa kabuhayan nila. Nang sa gayon, hindi na sila mahirapan sa pagpunta sa bayan at sa paghatid sundo sa mga estudyante. Masayang tugon ng ginang. Maraming salamat po talaga, Ma'am ha. Tatanawin po naming malaking utang na loob ito sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi po namin mararanasan ang magandang buhay na ito. Niyakap ni Baron si Madam Cecilia. Itinuring na niya itong pangalawang ina. Kinabukasan, tinungo nila ang Sitio Kalinga na bagong tirahan ng mga kasamahan niya noon. Ganoon na lamang ang pagkamangha ng mga tao nang makita ang malaking pagbabago sa pisikal na anyo ni Baron. Hindi na siya ang lalampalampang binata at ang tinatawag na bakla. Maging si Francis na kaibigan niya ay hindi makapaniwala. Grabe tol, ang pogi mo Nanibago naman akong wala ka ng pasa sa mukha. Tsaka, gara ng kotse mo. Hani pa. Masayang wika nito. Pinahiram lang naman sa akin yan Pagsisinungaling niya. Ibinalita niya sa mga kasamahan ang gagawin nilang amusement park.
Kaya't ganun na lamang ang tuwa sa mga mukha ng mga ito dahil kahit papano'y hindi sila nakalimutang tulungan ni Baron. Nangako siya sa kaibigan na tutulungan niya itong makapagtapos ng pag-aaral katulad ng pagtulong nito sa panahong siya ay nangangailangan. Halos pumalahaw sa iyak si Francis nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Maging si Mang Edwin ay mangyak-ngiyak na niyakap ang binata. Maraming salamat, Baron ha. Matanda na kami at kapos din kami ng Tia Maria mo eh. Hindi na namin kayang pag-aralin niya si Francis. May 3 pa siyang kapatid na pinapaaral namin. Maluhaluhang sambit ni Mang Edwin. Wala po yun. Ano po ba ang silbi ng pagkakaibigan namin kung hindi kami magtutulungan? Sanggang dikit kami nito eh. Sabay na tumawa ang dalawa habang mahigpit siyang niyakap ni Francis. May sariling driver si Baron. Bago siya umuwi ng mansyon, dumaan siya sa police station kung saan nakadistino ang kanyang ama. Hindi na nagpatayo ng bahay si Ernesto sa sitio Kalinga dahil mas pinili na lamang nito na mangupahan sa tabi ng police station. Napalingon siya sa kasamahang pulis nang sabihin nitong may taong naghahanap sa kanya. Malamlam ang mga mata nito nang makitang muli ang bunsong anak. Hindi na nito napigilan ng emosyon kaya't pumatak na ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Mahigpit niyang niyakap ang anak habang humihingi ng tawad. Patawarin mo ko, anak. Naging marahas ako sa'yo. Alam kong hindi mo ko mapapatawad ng ganun-ganun lang. Ngunit taus-puso ako humingi ng tawad sa lahat ng nagawa kong kasalanan sa iyo. Kasalanan ko ang lahat kung bakit nagkawat-akutak tayo. Dahil sa labis na pangungulila ko sa pagkamatay ng nanay niyo, hindi ko na namalaya na ako sumira sa pamilya natin. Hagulgol ni Ernesto. Tinapik ni Baron ang likod ng ama bilang tugon sa paghingi nito ng kapatawaran. Alam niyang nagsisisi na ang ama dahil sa unang pagkakataon ay tinawag siya nitong anak. Tay, pinapatawad ko na po kayo. Wala naman pong perpekto eh. Sino ba naman ako para hindi kayo patawarin? Maging si kuya, pinatawad ko na rin. Pinarehab ko na ang kuya mo, anak. Kahit papano naging mabuti na ang kalagayan niya. Magkasama nilang binisita sa kulungan si Henry. Malaki na ang pinagbago nito. Naging magaling ito sa paggawa ng duyan sa loob ng kulungan. Yun ang naging libangan ng mga preso. Bukod doon ay ang paggawa ng mga basket at iba't ibang gamit na gawa sa ratan. Makalipas ang 3 taon, ay naging ganap ng engineer si Baron sa tulong ni Madam Cecilia. Naging maganda rin ang pamumuhay ng mga tao sa bago nilang tirahan sa sitio Kalinga sa tulong ni Baron at Madam Cecilia. Naging matagumpay ang amusement park na ipinagawa ng ginang. Kaya't maging ang mga kaibigan nito ay humanga sa angking galing ng binatang si Baron. Wakas! Shoutout po pala kay Maribel Macaraig, Bel Hipolito, Glodanela Grama from Madilay-Dilay, Tanay Rizal, Angelo Austria, News Daily from Aklan, Joy Marie Teves from Hong Kong, Joanne Sanke from Bilog-Bilog, Tanawan City, Batangas, Rose Soneta from Greece, Lori Rebong from Hong Kong, Albert Bobis, Lani Magalong, Chona Bainosa from Malaysia, Olivia Dali, Francisca from Tagbilaran, Bohol, Maria Aurora Guazon, Mark Kiven Gumabong from General Santos City, Orea Cantillo, Jennifer Sacris, Juanita Pascual from Germany, Rowena Elizalde, Helen Vora Abe from Calapan City, Mindoro, Marites Monje, Mary Grace Gonzalez, Metodia Ranices, Koji S1E, Perny De La Cruz, Donna Palmares, Edba Lardillo from Marikina City, Joel Rosillo from Tayug, Pangasinan, Kikay Kulit, Jocelyn Tanola from Riyadh, Saudi Arabia, Preston Fan from Dubai, Lynn David Roa Corba, Isabelita Arroyo from Balayan, Batangas, Nori Salutan, Barge 0987, Maridin Leonardo, Pilar Masa, Cecily Winnick, Veronico Godes, Cesar Montero, Survivor 2020,
Richie VMN, Myla Pateño, Leonisa Cobo, Teresa Balino, Yolanda Baracena, Lorena Morate, Levi Dio from Manila, Frederick Kalina, Virginia Mambahin, Marina Trebi, Jane from Marabut Samar, Jane G. Lea, Magdalo Diaz, and Mirna Galicia. Maraming salamat po at pagpalain kayong lahat ng puong may kapal.